Sa isang cafe sa Seoul, masayang nakapaligid ang mga bata kay Snow White at mga dwarf. Isang batang babae ang tumakbo sa kanyang ina upang humingi ng pahintulot na makipagpicture kasama si Snow White. Ngunit nang lumapit, hinawakan niya ang kanyang ilong at sinabi, "Mama, amoy mabaho si Snow White tulad ni Papa sa bahay." Sinuri ng ina at naamoy ang alak, kaya tinanong ng prinsipeng palaka si Snow White kung bakit siya uminom. Sumagot si Snow White, "Kahapon, nag-part-time ako sa wine tasting, kaya medyo amoy pa." Pinuna ng manager na si Prinsipeng Palaka ang profesionalismo ni Snow White, at sinabi, "Kaya naman hanggang ngayon, mga pansamantalang trabaho lang ang kaya mo." Lumabas na si Snow White ay si Park In-sung, isang lalaki, at pagkatapos ng kabiguan sa role, sinibak siya agad ng manager. Si In-sung, mula sa probinsya, ay nagsisikap makahanap ng lugar sa makulay na Seoul. Dating nangarap siyang maging artista, sumali sa maraming extra roles, ngunit walang naging resulta. Kaya, sumunod siya sa payo ng magulang, nag-aral ng kolehiyo, at naghanap ng trabaho sa kompetitibong Seoul. Sa araw na iyon, pumunta si In-sung sa Silver Lining, isang nangungunang tech company sa Korea, para sa isang interview. Nang tumawag ang kanyang ina mula probinsya, lumabas siya upang sagutin, ipinapakita ang kumpiyansa para mapanatag ang ina. Ngunit pagtalikod, nabangga niya ang isang babae, natapon ang kape nito sa puting polo ni In-sung. Galit na galit si In-sung, ngunit natigilan sa ganda ng babae. Sinabi niya, 30 minuto na lang, interview ko na, ano ang gagawin mo? Inutusan siya ng babae na pumasok sa banyo ng lalaki, nilagyan ng key under maintenance sign ang pinto. Hiniling na hubarin ni In-sung ang polo, ibinigay ang kanyang sariling polo sa kanya, at kalmadong isinuot ang polo ng lalaki bago lumabas. Sa interview, ipinakilala ni In-sung na mula siya sa probinsya, masipag at masigasig, ipinagyabang ang mansanas na tanim ng kanyang ama, kinagatan ito upang maging Tibetan apple, at sinabi, "Sa Amerika, may apple, sa Korea, may silver lining, gusto kong magtrabaho sa ganyang kumpanya." Ngunit hinusgahan ng recruiter ang suot niyang polo, sinabing wala siyang natatanging edukasyon o kasanayan at walang karanasan. Sumagot si In-sung, "Kailangan ko munang magtrabaho para magkaroon ng karanasan." Nang ulitin ng recruiter ang kahalagahan ng karanasan, nakipagtalo si In-sung, tumayo, at hinagis ang buttons ng kanyang polo sa recruiter, na ginawang halos imposible ang kanyang tsansang makapasok. Ang Silver Lining, ang hinintay niyang kumpanya, ay nangunguna sa teknolohiya sa Korea, pinamunuan ni Kim Seo-jo, isang talentado at masipag na lider na nagpatayo ng Silver Lining bilang nangunguna sa V. Si General Manager Kim Son-do naman ay isang single father. Dahil namatay ang asawa ni Kim Son-do noong nakaraan, si In-sung ay nagugupit ng mga kahon ng papel para kumita ng dagdag at nararamdaman na malapit na siyang bumalik sa probinsya. Dumating ang may-ari ng bahay at sinabing mag-expire na ang kontrata ng upa. Humiling si In-sung na palawigin ito ng 2 taon, ngunit tumanggi ang may-ari dahil gusto niyang kunin ang bahay para maging independyente ang anak niya. Sinabi ni In-sung sa batang lalaki, "Mapalad ka at may magulang ka sa Seoul." Naghirap si In-sung na maghanap ng bagong tirahan, ngunit kailangan ng 50 milyon won na deposito para makapirma ng kontrata dahil tumataas ang renta sa Seoul araw-araw. Kinabukasan, nagising si In-sung, nagbukas ng online second-hand market, at bumili ng regalo para sa pag-uwi sa probinsya. Naalala niya noong Mid-Autumn Festival 2 taon na ang nakaraan, binili niya ang mga magulang ng karne na 72% baboy, pero sinabi ng ama na ang panganay ng punong barangay ay bumili ng Kobe beef. Noong sumunod na taon, bumili siya ng dilatang tuna na 70% isda, pero malamig ang reaksyon ng ama at sinabing dinala siya ng bunso ng punong barangay sa Japan para kumain ng tuna sashimi. Kaya ngayon, nagpasya si In-sung na hindi na bumili ng pagkain. Pagdating sa bahay, nagpakita ang mga magulang ng magkaibang emosyon. Ipinakita ni In-sung ang AI speaker na binili niya bilang regalo, sinabing, "Hindi na kailangang tumayo si Papa para patayin ang ilaw Odi." Pinagalitan siya ng ama bilang tamad at hindi naunawaan ang halaga ng paggawa, pero nang magpatugtog ang robot ng kanta ng paboritong mga aawit, sumayaw ang ama at ipinagyabang sa robot, "Ako ang presidente ng fan club ng mga aawit na yan." Sumayaw ang buong pamilya, at kahit may kaunting alitan, masaya pa rin ang pamilya sa payapang probinsya. Sa gabi, si Kim Son-do ng Silver Lining ay nagmamaneho patungo sa isang camping site para makipagkita sa anak na babae, ngunit biglang nawala ang signal ng komunikasyon nila. May container truck sa harap ng sasakyan ni Kim Son-do na sadyang humaharang sa kanya. Habang kumakain kasama ang mga magulang, sinabi ni In-sung na tumaas na ang renta ng bahay. Hindi pa natatapos ang sinabi, hiniling ng ama na bumalik na siya sa probinsya at tumira kasama sila. Sinabing, "May bagyo ngayong taon, kaya lilipat kami sa pagtatanim ng berdeng ubas para mas malaki ang kita. Malapit ka ng 30, wala ka pang malinang na trabaho, sumuko ka na, wala kang mapapala." Galit na galit si In-sung sa sinabi ng ama, "Sumuko na ako sa pag-arte para mamuhay ng normal tulad ng gusto mo, ano pa ba?" Galit din ang ama, "Ayaw ko lang sayangin ang kabataan mo sa walang kwentang bagay." Sa galit, nahulog at nabasag ang larawan ng pamilya.
Sinabi ni Insong, ginagawa ko ang lahat para magtagumpay, bakit lagi mo akong kinukontra? Dinalhan siya ng ina ng pagkain at beer para aliwin, sinabing, malungkot din ang papa mo tulad mo. Noong kabataan niya, may malalaking pangarap din siya tulad mo, pero napudpod ito ng hirap ng buhay. Maganda ang magkaroon ng pangarap, pero paano kung mabigo ka? Natatakot lang ang papa mo na baka hindi ka makabangon at wala kaming magagawa para tulungan ka. Sa isang batong burol, may nagliwanag na telepono, automatikong nag-unlock at nag-post sa forum ng isang hiking club. Sa tingin ko naging smartphone na ako, 15% na lang ang baterya ko. Narito ang coordinates at larawan ng lugar ko, pakikalapitan at i-charge ako. Ang mga nakakita sa post ay naisip na ito ay isang biro upang lokohin ang mga tao. Sumagot ang telepono sa mga komento at nangakong gagantimpalaan, ngunit walang ilay na naniwala. Kinaumagahan, nagising si Insong, umiyak, at sinabi sa ina na nanaginip siya ng magandang panaginip na hindi kailanman magkakatotoo, kung saan siya ang si. Hinabol siya ng ama dahil sa pagpapalipas ng oras sa pangangarap at natulog hanggang tanghali. Tumakbo si Insong sa burol, dumaan sa karatulang imag-ingat, may ahas, umakyat sa tuktok, at naalala ang masayang piknik ng pamilya doon, kung saan hinikayat at sinuportahan siya ng ama sa sining. Nang mawala ang magandang alaala, kinagat siya ng ahas sa paa, naalala niya ang masasakit na salita ng iba, at tinanggap ang kamatayan sa edad 29, humihingi ng kapatawaran sa mga magulang bilang anak na hindi tapat. Ang malakas na sigaw ay narinig ng robot sa bahay, na nag-activate ng emergency mode. Nang handa na si Insong na sumuko, narinig niya ang boses mula sa telepono, 1% na lang ang baterya ko, huwag kang tumawag ng pulis, baka kasabwat sila, pagkatapos ay namatay ang telepono. Dinala si Insong sa ambulansya, at pagkagising, sinabi ng doktor na nahimatay siya, dahil sa kagat ng ahas, ngunit hindi ito makamandag, at makakauwi siya pagkatapos ng Hinanap ni Insong ang kanyang telepono, ngunit ibinigay ng nurse ang ibang telepono, sinabing natagpuan ito sa tabi niya sa pinangyarihan, ngunit natakot si Insong sa teleponong nagsasalita tulad ng tao. Umuwi siya, sinaksak ang telepono, at nagpatuloy sa paghahanap ng trabaho. Hawak ang kakaibang telepono, automatikong nag-unlock ito, nag-activate ang isang API, at nagpakilala, ako si Kim Sondu, CEO ng Silver Lining. Hindi naniwala si Insong at sinabing, trabaho ko to. Ipinakita ng telepono ang balanse na 1 bilyong won sa bank account, at nangakong magbibigay ng 100 milyon won kung tutulungan siyang makalabas. Nagtiwala si Insong, ipinasok ang kanyang account na halos wala ng laman, at agad na nakatanggap ng 100 milyon won mula kay Kim Sondu. Nag-alinlangan pa rin si Insong, humingi ng 1 bilyong won at posisyon sa Silver Lining, agad na sumang-ayon ang CEO at hiniling na maging CEO si Insong sa kanyang lugar. Sa oras na iyon, nakatanggap si Insong ng email na nabigo siya sa interview ng Silver Lining. Dinala niya ang telepono sa bahay, at napagtagpi-tagpi na si CEO Kim Sondu ay inatake. Ang kaluluwa ay natrap sa telepono, at nakikita siya nito sa pamamagitan ng kamera. Naghanap si Insong ng balita tungkol sa pag-atake sa CEO ng Silver Lining, ngunit walang nakita, kaya naisip niyang scam ito. Ginastos niya ang 100 milyon won para subukan, at nakabili nga siya online. Natulala si Insong, tumakbo sa labas, hindi makapaniwala na nakuha niya ang 100 milyon won sa isang iglap, ngunit ang pagiging CEO ay lampas sa kanyang imahinasyon. Naglaro siya ng bilangin ang dahon, upang malaman kung panaginip o totoo, at napatunayang totoo, kaya nagpasya siyang gumanap sa papel. Upang ipakita ang kanyang husay sa pag-arte, hiniling ni CEO Kim Sondu kay Insong na maglagay ng fingerprint sa kontrata, padadalhan kita ng may pirma sa email. Nag-alinlangan si Insong, kung ikaw nga ang CEO ng Silver Lining, bakit ako ang napili mo? Pumasok ang mga magulang ni Insong, kaya nagpatugtog ng musika ang Ibinahagi ni Insong ang balita, nakapasok na ako sa Silver Lining. Nang hindi alam ng ama kung ano ang kumpanya, nagpakita ang CEO ng presentasyon tungkol sa multinational na tech company na pinapangarap ng maraming aplikante. Tuwang-tuwa ang ina na ang walang trabahong anak ay nakapasok sa malaking kumpanya. Isang lalaki ang umakyat sa burol para hanapin ang telepono, nagulat sa isang misteryosong tao sa Bungdong Corporation na hindi ito natagpuan. Kinabukasan, hinatid ng mga magulang si Insong pabalik sa Seoul. Nagmura ang ama dahil laging nakadikit si Insong sa telepono, ngunit lihim nitong inililipat ang 50 milyon won, sinabing, ito ang deposito ng bahay, may tirahan na ang kumpanya para sa empleyado, ganoon sa malalaking kumpanya. Hindi napigilan ng ama ang saya at nagmalaki sa punong barangay. Sa bus, nagsuot ng earphones si Insong para makipag-usap kay Kim Sondu, nag-aalala na baka hindi maniwala ang mga empleyado na siya ang Sinabi ni Kim Sondu, nag-email na ako sa lahat, gagawin kitang wala kang kailangang gawin. Pumili si Insong ng damit pang opisina, nagulat nang ang isang pantalon ay 530,000 won, ngunit sinabi ng tindera na presyo iyon ng sinturon, at ang buong set ay 5,300,000 won lamang. Aalis na sana si Insong, ngunit hinikayat siya ng CEO na bumili gamit ang ibinigay na card.
Mula sa malayo, ginabayan siya ng tsihi sa pagsukat ng mamahaling suite, salamin at relo. Dala ang tambak na gamit, pumasok si Insong sa essay room ng hotel, ngunit pinigilan siya ng tsihi na magmalaki sa social media dahil labag ito sa kontrata. Sumubsob si Insong sa bathtub, naranasan ang luho na dati sa pelikula lang nakita, at hinatira ng karito ng pagkain. Ibinigay niya ang card para magbayad, ngunit sinabi ng staff na sa checkout pa babayaran. Nagpalusot si Insong sa Las Vegas, agad binabayaran. Pagkatapos kumain, tinanong niya ang tsihi kung gutom ito. Sumagot si Kim Sondu, "Dito, hindi ako nagugutom, wala rin akong oras matulog, maraming trabaho. Hindi ko maunawaan kung bakit hindi ko maalala ang 1 linggo bago ang aksidente. Sinuri ko ang schedule, may golf appointment ako kay Rong, isang negosyante, at papunta ako sa camping site para sa anak ko. Ayon sa git, naroon nga ako, ngunit kakaiba na para makarating sa lugar kung saan mo nakuha ang telepono, kailangan kong umakyat ng bundok ng walang landas. Hinanap ko ang kotse ko, pero malamang nasa junkyard na. Kailangan kong malaman kung nakarating ako sa golf course, bakit ako bumaba sa kalagitnaan para umakyat ng bundok, at ano ang nangyari para makabalik ako bilang si at ama." Pagkarinig, hinaplos ni Insong ang telepono para aliwin si Kim Sondu, pagkatapos ay inilagay ito sa unan para makatulog di ang si. Nang tanungin ng isihi kung sigurado si Insong na matutulog kasama ang lalaki, inilagay ni Insong ang telepono sa mesa, ngunit hindi pinayagan ni Kim Sondu na patayin ito dahil hindi alam kung saan siya mapupunta pagkabukas. Kinabukasan, pagkalabas ng elevator, hiniling ng isihi na tanggalin ni Insong ang phone case. Kung makita nilang hawak mo ang telepono ko, maghihinala sila. Sa kotse, ipinakilala ng tsihi ang mga dapat pag-ingatan, ang Executive Director ng Bumdong Corporation, si Omizan, anak ng nagtatag na si Obum Girl, na ngayon ay may sakit, kaya si Omizan ang acting chairman. Gustong tapusin ni Omizan ang self-driving car project para talunin ang tiyuhin niyang si Vice Chairman o Jonggon at maging permanenteng chairman. Gusto ni Omizan na makipagtulungan sa silver lining para sa gay ng sasakyan, ngunit ayaw ni O Jonggon na magtagumpay ito dahil gusto rin niyang maupo bilang chairman. Nagpadala siya ng direktor, si Kwat, sa silver lining para bantayan ang si. Si Kwat ay kilalang sumipsip sa boss at mang-api ng subordinates. Pagkababa ng kotse, nakita ni Insong ang mga empleyado na yumuyuko sa kanya, kaya medyo natakot siya. Naalala niya ang mga role na ginampanan, mula hari hanggang iba pa, kaya ano ang si. Buong tapang, sinabi niya kay Direktor Kwat na dating bumagsak sa kanya, huwag nang magparituan ng ganito. Ipinahinto ni Kwat ang seremonya. Nalaman ni Insong na ang sekretaryang bumuhos ng kape sa kanya ay si Jung Seol. Sa elevator, hindi napigilan ni Insong ang pagiging kalmado at napansin ni Seol na ang bagong CEO ay ang dating aplikanteng nabigo. Sa opisina, hindi napigilan ng batang CEO ang kasiyahan, ngunit sa pakikipag-usap kay Kwat, bumalik siya sa malamig at seryosong asta ng si. Sinipsip ni Kwat ang bagong si. Sa unang tingin, alam ko nang hindi ka ordinaryo, pasensya na kung naging bastos ako noon, at sinubukang alamin ang koneksyon ni na Insong at Kim Sondu. Malabo ang sagot ni Insong. Biglang tinanong ni Kwat kung pananatilihin si Seol bilang sekretarya. Pumasok si Insong sa banyo, tiningnan kung may tao, at tinanong ang sihi kung palitan si Seol. Sabi ng si Seol ay hindi nagpapakita ng emosyon kaya mahirap basahin. Alam niya ang buong schedule ko, kaya posibleng naroon siya sa huling golf game. Maaaring siya ang pinakamabuting kakampi o pinakadelikadong kalaban. Habang iniinspeksyon ni Seol ang bag ni Insong, nadapa si Insong na nakikipag-usap sa si dahil sa mga kagamitan sa paglilinis. Sinigawan ng isang empleyado ang janitress dahil sa maling pagkakalagay ng cleaning cart. Inutusan ng isisi si Insong na umalis, ngunit narinig niyang sinabi ng empleyado sa janitress, kaya hanggang ngayon, janitress ka pa rin. Naalala ni Insong ang parehong salita mula sa dating manager, kaya bumalik siya at tinanong ang empleyado, gusto mo bang masiba? Kaya hanggang ngayon, ganyan lang ang kaya mo. Mang-api ng mas mahina kaysa sa kanya. Sumagot ang empleyado, sino ka ba para magmalaki sa akin? Ipinakita ni Seol ang business card at sinabi, siya ang bagong CEO ng kumpanya at ina kay si Insong Palayo. Humingi ng paumanhin si Insong sa CEO, gusto ko lang magmalaki kahit isang beses. Isinaksak niya ang telepono sa computer para suriin ng CEO kung may sumubok na mag-hack sa Baro 4.0 software. Sinabi ng CEO, gumawa kami ng software na gayahin ang boses ng tao sa isang oras na pag-record. Ang silver lining ay gumagawa ng customizable AI assistant na kayang mag-isip, maghusga, at makipag-usap ng matalino ito ang Baro 4.0. Pero hindi mo kailangang malaman pa, nagtitiwala ako sa iyo dahil wala kang alam.
Si Vice Chairman Oh Jong-gon ay pumasok sa opisina ni Omizan, galit na tinanong, bakit nagbakasyon si Kim Son-do sa kritikal na panahon. Ang bagong sihi na bata pa ay hindi pa handa, hindi makakaligtas sa board. Sumagot si Omizan, ako ang pinakamalaking shareholder ng Bumdong, kaya pinayagan ko siya. Tingnan natin kung sino ang mas malakas. Gumuhit ng chart si Insung para suriin ang mga subsidiary ng Bumdong. Kapag tumaas ang stocks ng Silver Lining, bababa ang electronics company ni Oh Jong-gon, magkaribal ang dalawa. Pumasok si Seol at ibinigay ang listahan ng bagong sekretarya mula kay Direktor Kwat. Galit na pumunta si Insung kay Kwat, kahit pinipigilan ng Si, at tinanong, bakit mo ibinigay ang listahan ng bagong sekretarya kay Seol? Gusto mo bang ipapasa ko rin ang listahan ng papalit sa kanya? Habang ako ang Si, walang empleyadong tratuhin ng ganyan, naintindihan mo? Isang lalaki ang sumugod sa kumpanya, inatake ang gwardiya, ngunit tumigil lang makita si Seol. Binigyan siya ni Seol ng pera at hiniling na magsulat ng resibo na bayad na ang utang. Ngunit sinabi ng lalaki, may 50 milyon won pang interes, hindi ka pa makakalaya. Kumbinsihin ni Insung ang CE na panatilihin si Seol bilang sekretarya, nararamdaman ko na mabuti siyang tao. Sabi ng CE, ang listahan ni Kwat ay halos hindi mapagkakatiwalaan, pero si Seol ay 55% mapagkakatiwalaan, kaya siya ang mas magandang piliin. Tinawagan ni Kwat si Oh Jong-gon, sinabing, ang bagong CE ay isang bata lang, walang dapat ikabahala. Nagpasya si Oh Jong-gon na hayaan muna si Insung, naghihintay ng tamang pagkakataon para pabagsakin ang Silver Lining at si Omizan ng sabay. Pagkatapos ng trabaho, nagmaneho si Insung sa bahay ni Kim Son-do para hintayin ang anak nitong si Mina at ang yaya mula sa supermarket. Nang bumaba si Mina, nakita siya ng tsihi sa kamera ng telepono. Pagkapasok ni Mina at Yaya, inutusan ng tsihi si Insung na sundan ang butler na si Sim, baka binilihan nila si Sim para malaman ang galaw ko at madali nila akong atakihin. Sinusundan ni Insung si Sim sa isang cafe at nakita niyang nakipagkita ito kay Seol. Inutusan agad ng tsihi si Insung na bumalik sa bahay niya, gamit ang software para buksan ang pinto para kay Insung at hiniling na pumunta sa kanyang opisina upang kunin ang mga dokumento. Ginabayan ng isisi si Insung at binura ang kanyang imahe mula sa kit. Hinubad ni Insung ang sapatos para pumasok, ngunit narinig ng Yaya ang ingay ng mahulog ang kalasag mula sa isang armadura. Nakapasok si Insung sa opisina, nakakita ng modelong kotse, at hiniling ng CE na pumunta sa safe, binigay ang password, ngunit walang dokumento sa loob. Binuksan ng Yaya ang ilaw sa hallway, at sinabi ng CE na narinig niyang muli ang ingay, kaya pumunta siya sa opisina at binuksan ang pinto. Nakaupo si Insung, hindi gumagalaw, sa modelong kotse. Biglang binuksan ni Sim ang ilaw, kaya nahiga si Insung sa sahig ng kotse. Narinig nila ang ringtone, ngunit sinabi ng Yaya, telepono ko iyan, binigyan ako ni si Kim Son-do ng raise. Umalis sila at pinatay ang ilaw. Pinuri ni Insung ang mabilis na aksyon ng Si. Biglang nakatanggap si Insung ng text mula sa hindi kilalang numero, ibalik mo ang teleponong ito sa akin. Habang nagmamaneho pa uwi, tinanong ni Insung ang Si, ikaw ba talaga si Kim Son-do? Sumagot ang Si, ako si Kim Son-do. Kung ang tunay na Kim Son-do ay nasa labas, bakit hinayaan niyang kunin ng iba ang kumpanya ko? Ang tawag at text ay anonymous, ngunit nangakong hahanapin ng Si ang nagpadala. Isinaksak ni Insung ang telepono sa kanyang computer para subaybayan ang numero, ngunit hindi ito nagtagumpay dahil luma ang computer at hindi kayang mag-install ng tracking software. Hindi rin magagamit ang computer sa opisina dahil lisensyado ang software ng Si. Ang tanging opsyon ay ang computer sa bahay ng Si, kaya hiniling niyang lumipat doon si Insung. Masyadong madaling maespiyahan sa hotel at masyadong sira ang kwarto mo. Nasabik si Insung sa paglipat sa marangyang bahay, naisip na magiging amo ang ama niya, magbibigay ng tip kay Sim, aalis si Yaya dalawa para sa ina niya, at magiging masaya ang pamilya sa palasyo. Nang mag-doorbell ang dating kasama sa dorm, natauhan si Insung. Inanyayahan niya ito sa hapunan bilang selebrasyon ng bagong trabaho, ikinuwento ang tungkol sa lalaking na aksidente at nakulong ang kaluluwa sa telepono, ngunit inakala ng kaibigan na script ito ng drama, parang may natrap din sa telepono ko. Pag-uwi, hiniling ng Sihi na huwag makipagkita si Insung sa sinuman ng mag-isa hanggang matapos ang kontrata. Sinabihan ko na sina dalawa at Sim na lilipat ka sa bahay ko, pero ang problema ay ang anak ko. Dahil mahirap magtiwala si Mina sa iba. Kinabukasan, muling gumanap si Insung bilang Snow White para laruin si Mina, na labis na natuwa at sinabi, espesyal ka, wala pang kaibigan ni Papa ang nakipaglaro sa akin.
Ang prinsipeng palaka ay si Seol, habang pinayagan si Insung ni Yaya dalawa na pumasok sa opisina ni Kim Son-do. Nagpahayag ng duda si Sim kay Seol, hindi kailanman pinayagan ng CE ang estranghero na makisama kay Mina, pero personal niya akong tinawagan para payagan si Insung. Matapos dalhin si Insung sa opisina, umalis si dalawa at tumawag sa isang hindi kilalang tao para mag-ulat. Ikuninikta ni Insung ang telepono sa computer para subaybayan ng CE ang may-ari ng misteryosong numero. Habang pauwi, nakatanggap ng text si Seol at nagpunta kay Omiza ng Bumdong, na nagtaka, bakit pinili ni Kim Son-do si Insung bilang si? Bantayan mo siya. Pumunta si Seol sa ospital, ngunit wala na ang kanyang inang nasa vegetative state. Sinabi ng nurse na inilipat ito sa room, at napagtanto ni Seol na si Omizan ang gumawa nito. Ginising ng isisi si Insung, sinabing may paraan na para malaman ang may-ari ng numero. Tanong ni Insung, kung mahanap natin, makukuha ko na ang 1 bilyong won, di ba? Puro pait ang buhay ko, naging waiter, nakita ko ang kaklase ko sa high school, naging delivery rider, nakita ko ang ex ko kasama ang bago niyang jowa, naging lighting staff sa kasa ng ex ko. Pero ngayon, nagbago na ang buhay ko. Kung makakuha ako ng 1 bilyon, bibili ako ng kondo sa Seoul. Sabi ng CE, sa panahon ngayon, hindi makakabili ng kondo sa Seoul ang 1 bilyon, pero kung gusto mo pa rin, sundin mo ako. Hindi ko natunton ang tumawag, pero tatawagan natin ulit ang numero kapag lahat naroon. May board meeting ngayon sa headquarters, lahat ng kaaway sa loob at labas ng kumpanya ay naroon. Iminungkahi ng batang isihi na isubmit ang mga telepono at isulat ang pangalan bago ang meeting. Isinulat ni Seol ang kanyang pangalan at inilagay ang telepono sa tray. Habang nakatutok ang lahat sa screen, nakipag-usap si Insung sa CE na nag-utos na tawagan ang misteryosong numero para makita kung kaninong telepono. Tumunog nga ang isang telepono pero walang pangalan dito. Naghinala si Seol sa ginawa ni Insung. Biglang pumasok si Vice Chairman Oh Jong-gon, ipinakilala ni Insung ang sarili, ngunit isang malakas na handshake lang ang natanggap. Inimbitahan ni Oh Jong-gon ang lahat para magteya, kaya kinuha ng lahat ang kani-kanilang telepono, kaya't hindi na nakita ni Insung kung kanino ang tumunog. Labis na naghinala sina Insung at ang CE sa pagdating ni Oh Jong-gon, parang sinadya nitong iligtas ang may-ari ng telepono. Dumating si Seol at sinabing handa na ang Vice Chairman. Gustong makipagkita kay Insung, pagkatapos ay kinansela ni Seol ang papel na may pangalan niya. Huminga ng malalim si Insung para magkaroon ng lakas ng loob na umarte sa harap ni Vice Chairman Oh. Nang tanungin ni Oh ang tungkol sa ama ni Insung, buong tapang na sinabi, ang ama ko ay may-ari ng orchard. Bago ako napunta rito, marami akong part-time na trabaho. Pinuna ni Oh ang ambisyon ng kabataan ngayon na gusto lang ng madaling trabaho. Ang anak ko at mga kaibigan niya ay tinuruan ng negosyo mula pagkabata. Para maupo sa posisyon mo, nag-isa silang nag-aral ng negosyo sa ibang bansa. Sumagot si Insung, kahit hindi ako tinuruan mula pagkabata o may espesyal na background, naiintindihan ko ang mga hamon ng katulad ko at kung anong teknolohiya ang kailangan para sa araw-araw. Ipapakita ko sa iyo ang hinaharap ng teknolohiya. Galit na lumabas si Insung, sinabi ng CE, partner natin siya sa Silver Lining, kaya madalas mo siyang makikita. Sinubok ka lang niya. Hinintuan si Insung ni Seol at hiniling na sumakay sa kotse. Sa sasakyan, tumawag ang ama ni Insung, kaya kinuha niya ang kanyang telepono at agad na binaba. Tanong ni Seol, 2 telepono ka ba? Kung ang nasa bulsa mo ay sayo, kanino ang hawak mo? Bakit laging may earphones ka at mahigpit ang hawak mo dyan? Parang nagre-report ka sa isang tao. Pinabilis ni Seol ang kotse, tumakbo ito patungo sa isang burol, at tinanong, kinidnap mo ba si Kim Son-do? Pinatay mo na ba siya? Ipinakita niya ang larawan ng phone case ng CE na natagpuan niya sa bag ni Insung. In-unlock ng CE ang telepono at sinabi, alam ko na kung sino ang misteryosong tumawag. Tinawagan ng CE ang numero at tumunog ang telepono ni Seol. Sa earphones, hiniling ng CE na tanungin ni Insung si Seol kung sa kanya ang teleponong walang pangalan sa meeting at bakit siya gumamit ng ibang numero para mag-text, pero sinabi ni Insung, hindi siya ang umatake sa iyo, iniligtas ka niya. Bumagsak ang kotse. Maya-maya, ikinuwento ni Insung kay Seol na inatake si Kim Son-do at natrap sa telepono. Dahil hindi naniwala si Seol, ginamit ng CE ang tunay niyang boses, nasa pagitan ako ng V at Kiss. Nang maghinala si Seol na peke ang boses, naalala ng CE ang pangako nila noon, ananatilihin ko ang pangakong iyon. Tuwang-tuwa si Oh Jong-gon dahil bata lang ang bagong CE, mali ang pagpili ni Kim Son-do. Sabi ni Kwat, malapit nang bumagsak ang Silver Lining at Bumdong Auto, at ang ating Bumdong Electronics ang maghahari.
Nangako si O na itataas ang posisyon ni Kwat at inutusan ang mga tauhan na ayusin ang pagpapakilala kay Insong sa pamilya Bumdong. Gabi noon, pumunta ang nangolekta ng utang kay Seol sa ospital, ngunit wala na ang ina nitong nasa vegetative state. Kinaumagahan, masaya si Insong nang makita si Seol. Nagmaneho si Seol para sunduin si Insong. Ibinigay ni Insong ang earphones kay Seol para maging magkakampi at makinig sa SE. Siya pa ang naglagay ng earphones kay Seol at gustong magmaneho. Pero hindi hinayaan ni Seol na agawin ang trabaho niya. Sa kotse, sinabi ng SE kay Seol, wala akong naaalala bago at pagkatapos ng aksidente. Kasama mo ba ako noon? Sumagot si Seol, hindi, pagkatapos mong mag-golf, pupunta sana ako sa camping site kasama ka. Pero nakatanggap ako ng text mula sa ospital na hindi stable ang nanay ko, pero pagdating ko, okay na siya. Sinuri ni Insong ang telepono ni Seol, at tumugma ang location history at call logs sa sinabi niya. Humingi ng paumanhin si Insong, at napilitan din ang CE na humingi ng sorry. Sabi ni Seol, gumamit ako ng ibang numero dahil hindi ako nagtitiwala sa'yo. Sabi ng CE, ayon sa impormasyon, huling nakita ako sa golf course. May napansin ka bang kakaiba doon? Sumagot si Seol, nag-golf kasama sina Omizan, Vice Chairman O at Director Kwat. Inimbitahan ako ni Kwat na sumama sa kanya mamaya, pero wala akong nakitang masamang plano. Sabi ng CE, baka gusto niyang ilayo ka para may makaatake sa akin. Kaunti ang buhok ni Kwat, pero walang hanggan ang kasakiman niya. Kailangan kong malaman kung sino ang nakipagkita sa kanya pagkatapos ng golf. Isang babae, ang nurse na nagbalik ng telepono ng FE kay Insong, lihim na nakipagkita sa isang misteryosong tao. Ibinigay ang medical records ni Insong para sa pera, at napansin ng estranghero na numero ng FE ang nasa record. Kinabukasan, dumating sina Insong at Seol nang may kumpiyansa para imbestigahan si Kwat. Ginamit ni Insong ang pagkahilig ni Kwat sa selfie para gambalain siya, habang tiningnan ni Seol ang telepono niya, pero masyadong mabilis, walang nakita. Sinubukan nilang buksan ang kotse ni Kwat, pero tumunog ang alarm. Hindi nila alam kung paano kunin ang dashcam. Naisip ni Seol ang plano, habang papunta si Kwat sa isang Bumdong party, binangga ng isa pang kotse ang likod ng kanya. Akala'y magagalit si Kwat, pero nang makita ang bagong CE sa loob, naging magalang siya at ayaw ipasuri sa insurance. Dahil walang pinsala, pumasok si Seol sa kanyang kotse, bumaliktad ng malakas, at nasira ang kotse ni Kwat. Ipinaliwanag niya, akala ko pasulungin ko, pero napalitan ko. Tinawagan ni Kwat ang insurance, umiyak sa gilid ng kalsada, at iminungkahi ni Insong na mag-taxi sila sa party para hindi malate kay Vice Chairman O. Si Seol ang naiwan para ayusin ang kotse, kaya ibinigay ni Kwat ang susi kay Seol. Sa party, nakita ni Insong ang isang lalaking may patch sa leg na umalis. Dinala siya ni Kwat sa loob, kung saan maraming reporter ang naghintay. Sabi ni O, inihanda ko ang press conference para ipakilala ang bagong CE ng Silver Lining. Inimbitahan si Insong sa upuan ng punong abala, nagsuot siya ng earphones, at maraming reporter ang nasa ibaba. Napansin ni CE Kim Sonju na ang mga reporter sa ibaba ay pawang mga kaalyado ng Bumdong Corporation, at sinadya nilang magtanong ng mahihirap na tanong para mapahiya siya sa live broadcast. Pero huwag kang mag-alala, walang lain na makakapahiya sa CE ng Silver Lining. Nang tanungin ng isang reporter kung bakit hinirang ng Silver Lining ang isang bagong graduate bilang SE ng isang nangungunang tech company, itinuro ni SE Kim Sonju kay Insong ang paraan ng pagsagot. Ito ang magandang tradisyon ni Bumdong, ang nagtatag ng korporasyon. Lihim na ipinagbili ni Bumdong ang baka ng pamilya para makalipat sa Maynila at itatag ang kumpanyang pagkain ng Bumdong. Nakita niyo na ba ang iyay na hinamak sila dahil hindi sila nakapagtapos ng high school? Ipinapakita nito na anuman ang edad o antas ng edukasyon, basta't may kakayahan ka, maaari kang mamuno sa isang malaking kumpanya. Ito rin ang nagbigay sa akin ng pagkakataong ito. Nagsimulang purihin ng netizen si CE Kim Sonju, ang batang direktor. Nang tanungin ng isang reporter tungkol sa mga kamakailang aksidente ng mga self-driving car sa buong mundo, sinabi ni CE Kim Sonju na ang mga self-driving car ay maaaring magdulot ng aksidente. Pero ang porsyento ng mga aksidenteng dulot ng tao ay mas mataas pa kaysa sa mga self-driving car. Tinutulong ng mga self-driving car na maiwasan ang pagmamaneho ng lasing o pagtulog sa manibela. Lahat ay nangangailangan ng proseso para maging perpekto. Balikan natin ang panahon kung kailan gumagamit pa ng karwahe ang mga tao. Siguradong natakot ang mga tao nang makita ang unang kotse na gumagalaw sa nakakamanghang bilis. Sigurado akong may mga reporter noon na nagsabing delikado ang mga kotse, kaya mas mabuti pang gumamit ng karwahe para ligtas. Ang Silver Lining ay patuloy na nag-aalala at nagde-develop ng ligtas na teknolohiya para sa lahat. Napansin ni Vice Presidente O na hinawakan ni Insong ang earphone, kaya lumapit siya, hinablot ito, at sinabing, bakit gumagamit ang FE ng Silver Lining ng produkto ng kalaban. Pagkatapos, itinapon niya ang earphone sa baso ng tubig at hinikayat ang lahat na magpatuloy sa pagtatanong. Isang reporter ang nagtanong kay Insong tungkol sa artificial intelligence na maaaring magpawala ng maraming trabaho ng tao at maging banta sa sangkatauhan. Naalala ni Insong nang tanungin niya si CE Kim Sonju kung bakit pinangalan ng Silver Lining ang kumpanya, at sinabi nitong inspirasyon ito mula sa pelikulang Terminator.
Kaya itinaas ni Insung ang hinlalaki at sinabi ang isang linya mula sa pelikula. Siguro natatakot kayong darating ang araw na magkatotoo ang Terminator, na ang AI ay magiging mas matalino at mas malakas kaysa sa tao. Nababaguhin nito ang mundo at mangunguna sa ating planeta. Dahil sa hangaring maging sinag ng pag-asa sa madilim na hinaharap, pinangalanan ni si Kim Sonju ang kumpanya na Silver Lining at ako ang humalili sa misyong ito. Nangangako akong ang kaligtasan ng sangkatauhan ang palaging unahin ang teknolohiya ng Silver Lining. Isang reporter lamang ang nangahas na pumalakpak para purihin ang batang si at matagumpay na naisagawa ni Insung ang kanyang tungkulin kahit wala ang tulong ni si Kim Sonju. Si Direktor Mizan, ang dalaga ng Bumdong Corporation, ay nanood din ng press conference na ito. Pagkatapos ng press con, nakipagkita si Insung kay Vice Presidente O at sinabing, "Salamat kay Vice Presidente, nagkaroon ako ng kahangahangang debut bilang SE ng Silver Lining. Sigurado akong babayaran ko ito." Sumugod si Vice Presidente O pero dahil maraming tao, hinayaan niya na lang at umalis. Samantala, kinuha ni Sekretarya Dung ang memory card mula sa dashcam at isinaksak sa telepono para tingnan. Sinuri ni Sekretarya Dung ang data mula sa araw na inatake si Kim Sonju. Nakita ni Sekretarya Dung na noong gabing iyon, nagmaneho si Direktor Kwak para makipagkita sa isang tao, at ang taong iyon ay si Kim Sonju. Nagtaka si Sekretarya Dung kung bakit nagkita ng lihim si Kim kay Direktor Kwak noong gabing iyon at para saan. Dahil sira na ang earphone, idinikit ni Insung ang telepono sa tenga para makipag-usap kay Kim Sonju na pinuri siya dahil tunay na mukhang si. Biglang tumawag ang sariling telepono ni Insung at ang tumawag ay si Direktor Mizan. Pinuri ni Direktor Mizan si Insung dahil kinumpis kanya ang mga telepono ng mga dumalo sa board meeting para maiwasan ang pagre-record o pag-eavesdrop. Pagkatapos ay inutusan ang kanyang tauhan na kumpiskahin ang dalawang telepono ni Insung para malayang makapag-usap. Sinabi ni Direktor Mizan, "Nagtataka ako kung bakit pinili ka ni Kim Sonju. Siguro madalas kayong mag-usap kaya ganoon kagaling ang performance mo sa presscon, para bang si Kim ang nagsulat ng script mo. Hindi ko alam kung anong ipinangako niya sa'yo para maging pansamantalang si, pero huwag kang masyadong magtiwala kay Kim Sonju dahil iniisip niya lang ang sarili niya. Hindi niya tinupad ang pangako niya sa akin. Ituring mo itong payo ko sa'yo." Pagkaalis ni Direktor Mizan, tinanong ni si Kim Sonju si Insung tungkol sa pinag-usapan, pero sinabi ng binata na nagpayo lang ito tungkol sa trabaho. Ibininalita rin ni Sekretarya Dung kay si Kim na noong araw na iyon, pumunta si Direktor Kwak para makipagkita sa kanya malapit sa golf course. Sinabi ni si Kim, "Wala akong naalala, hindi naman kami close." Ipinakita rin ni Sekretarya Dung ang video bilang patunay. Nang tanungin ni si Kim kung may iba pang nakita siya sa kotse ni Direktor Kwak, sinabi ni Sekretarya Dung na wala, pero ang totoo, nakita niya ang schedule ni Direktor Kwak noong araw na iyon. Pagkatapos makipagkita kay si Kim Sonju, pumunta si Direktor Kwak sa Redevelopment Zone 3 ng Bumdong Corporation. Nag-isip ng malalim si Insung nang maalala ang babala ni Direktor Mizan na huwag masyadong magtiwala kay Kim Sonju. Kinaumagahan, kinuha ni Insung ang telepono, pero mainit na mainit ito dahil pinag-aralan ni Kim Sonju ang video na ibinigay ni Sekretarya Dung buong gabi. Narinig ni Mina ang boses ng kanyang ama, kaya pumasok siya sa kwarto, at nang sabihin ni Insung na boses iyon ng kanyang tiyuhin, malungkot na lumabas ang bata. Gumawa si Insung ng magic trick para aliwin si Mina, pagkatapos ay lumabas sila para maglaro. Gumawa si Insung ng iba't ibang laro na nagpasaya kay Mina. Sa labas, pumulot si Insung ng damo at ipinakita kay Mina ang Caterpillar game na natutunan niya rin mula sa kanyang ama. Samantala sa bahay, patuloy na nakikipag-usap ang ama kay Baro, ang robot, na parang tunay na kaibigan, at nagkwento rito para maibsan ang kalungkutan. Biglang nakita ng ama ang isang mamahaling kotse na nakaparada sa harap ng bahay, at inakala niyang kotse ito ng bagong binili ng barangay captain, pero umalis ito nang makita siyang lumabas. May sugat sa batok ang driver ng kotse. Nagmaneho si Sekretarya Dung patungo sa Redevelopment Zone 3, kung saan pumunta si Direktor Kwak pagkatapos makipagkita kay si Kim Sonju noong gabing iyon. Biglang may kotseng dumating at ang sakay nito ay si Direktor Mizan. Sinabi ni Direktor Mizan, "Nandito ako para mag-survey kung condominium o domed stadium ang itatayo." Pagkatapos, sinabi kay Sekretarya Dung, "Alam mo bang si Park Insung ang maihawak ng telepono ni Kim Sonju, kaya ka ba nandito para makipagkita sa akin?" Sa oras na iyon, nakita nila si Vice Presidente O na naroon din at nag-uusap tungkol sa planong magtayo ng museo. Sa Redevelopment Zone 3, nang makipag-usap si Direktor Mizan kay Vice Presidente O, umalis si Sekretarya Dung. Ikinuwento ni Vice Presidente O ang mahirap na paglalakbay nila ng ama ni Mizan para itatag ang Bumdong Construction, pagkatapos ay ang Bumdong Electronics at Bumdong Motors. Ang pangalang Bumdong ay mula sa kombinasyon ng mga pangalan nila. Hiniling ni Mizan kay Vice Presidente O na itigil ang pagmamalaki sa nakaraan at tumutok sa hinaharap. Sinabi ni Vice Presidente O, "Kahit na maging chairman ka ng korporasyon, kapag nag-asawa ka, hindi na pag-aari ng pamilya o ang Bumdong, kaya ipagtatanggol ko ito hanggang dulo." Sinabi ni Mizan na lumana ang pag-iisip niya, pagkatapos ay hinagisan ng buong tapang ang mukha ng tiyuhin ng isang dakot ng lupa at malamig na umalis. Sa bahay, inilagay ni Insung si Kim Sonju sa isang istante sa banyo. Nangako si Kim ng dagdag na sahod dahil nilibang ni Insung si Mina buong araw. Nang kunin ni Insung ang kanyang telepono, aksidenteng nahulog si Kim sa inidoro. Sinubukang patuyuin ni Insung ang telepono pero nawala ang signal ni Kim.
Iminungkahi ni naman ng SIM at ng kasambahay na ipaayos ni Insong ang telepono, at kung hindi maayos, itapon na lang at bumili ng bago. Pero labis na nalungkot si Insong, yumakap kay Mina, at humingi ng paumanhin. Kinabukasan, pumunta si Insong sa isang repair center, parang ospital ang loob, at ang telepono niya ang pasyente na kailangang sagipin ng doktor. Nagpanik si Sekretarya Dung nang malaman na nahulog si Kim sa inidoro. Sinabi ni Insong na malinis naman ang inidoro noon. Sinabi ng repair center na tatawagan siya bukas tungkol sa kondisyon, pero kung i-disassemble ang telepono, magiging okay pa kaya si Kim. Biglang sumulpot ang may utang kay Sekretarya Dung sa harap ng kotse. Binantaan siyang huwag tumakas, at sinabing, ang girlfriend mo ay may utang sa akin na 50 milyong won, kaya mo bang bayaran? Hiniling ni Sekretarya Dung na huwag siya ipitin, dahil kung mamatay siya, wala rin itong makukuha. Nang makita ni Insong na sinaktan ang sekretarya, nangako siyang babayaran ang utang nito. Binigyan siya ng may utang ng business card na may numero ng bank account, sinuntok si Insong at binigyan ng 2 araw para magbayad bago umalis. Pumunta si Sekretarya Dung sa ospital para alagaan ang kanyang inang nasa vegetative state, pero dahil mahina siya, hindi niya ito maigalaw. Naalala niya ang pangako ni Insong na babayaran ang utang niya kung sasali siya sa grupo nila. Sinabi rin ni Kim na may kakayahan at mapagkakatiwalaan si Sekretarya Dung at naniniwala siyang mabait ito kaya tinulungan ang isang estranghero. Umiiyak na hiniling ni Sekretarya Dung sa kanyang ina na magising. Si Kuya Honho, nagulat, ay nakipagkita kay Insong at sinabing, narinig ko ang balitang isiika na ng silver lining. Bigay mo sa akin ang mga insider info kailan ilalabas ang produkto. Magpapautang ako ng todo at maglalaro ng malaki. Sinabi ni Insong na pangalan lang ang siya niya. Sa tindahan ng beer, nag-alala si Kuya Honho na baka maloko si Insong at makulong bilang pansamantalang kapalit ng iba, at sinabing, wala na rin namang pag-asa ang buhay natin, kaya kung makakayaman kahit saglit, kahit maging kriminal ako, gagawin ko. Hiniling ni Insong na huwag sabihin ito sa kanilang mga magulang, at hinintay ni Kuya Honho na gawin ni Insong ang tungkulin niya ng maayos. Dahil ang kaibigan ni Insong ay may mga hinintay pa ang bahay at nangutang para bumili ng mga shares ng silver lining. Tiningnan ni Insong ang kilos ng kanyang kuya at naisip na parang isang pari ito na gumagamot sa mga nasirang kaluluwa ng mga nagbenta ng bahay at nalugi dahil sa pagbili ng shares ng silver lining at marami ang nasadlak sa ganoong sitwasyon. Si Insong ay humarap din sa media dahil sa kanyang mahinang kakayahan na nagdulot ng pagbagsak ng nangungunang tech company sa bansa. Hindi nakayanan ng kanyang ina ang ganitong dagok, kaya galit na galit ang kanyang ama sa kanya, at ang tanging kasama na lang ni Insong ay si Sekretarya Dung. Pagkatapos, natapos ang pelikula at nagpasalamat sa sponsor. Nagising si Insong mula sa panaginip na pagtanto ang mga nasirang buhay at kabuhayan ng libu-libong empleyado na nakasalalay sa kanyang balikat, kaya nagpasya siyang mag-aral ng mga aklat at materyales para maging matagumpay na leader. Pero saglit lang ay nakatulog na siya sa mesa. Samantala, nakatanggap ng ulat si Vice Presidente o mula sa kanyang tauhan, natagpuan ko ang teleponong nakapangalan kay Kim Sonju, dinala ito ni Park Insong para ipaayos. Inutusan ni Vice Presidente o na maglagay ng mapagkakatiwala ang tao. Kinabukasan, kinuha ni Insong ang naayos na telepono, sabik na hinintay ang resulta, pero tahimik pa rin si Kim Sonju. Nagtaka ang mga dumadaan kung paano nalunod ang isang tao sa inidoro. Biglang bumukas ang software ng baro at bumalik si Kim, kaya sumayaw at kumanta si Insong sa kalsada. Ipinahayag ni Kim kina Insong at Sekretarya Dung, may kakaibang napansin ako sa dashcam video noong gabing iyon. Nang huminto ako sa harap ng kotse ni Direktor Kwak, may kotseng dumaan. Nang magmaneho ulit ako, bumalik ang kotseng iyon na nangangahulugang sinusundan niya ako. Kailangan nating suriin ang plaka ng kotseng ito. Masayang ibinalita ni Insong na may kakilala siya sa pamahalaan at nagpunta sa kanyang tiyuhin sa barangay na pulis. Ipinagmalaki ng tiyuhin na nagtatrabaho na si Insong sa malaking kumpanya at nagbigay ng karangalan sa buong barangay, hanggang ang aso sa barangay ay alam na rin ang balita. Nang buksan ni Insong ang bibig para humingi ng tulong, biglang may balitang nawawala ang asawa ng barangay captain, kaya nagmadali ang tiyuhin na pulis para sa kasong ito. Tinawagan ni Insong si Sekretarya Dung tungkol sa kanyang problema at hiniling na magpakatatag siya. Pumunta si Sekretarya Dung sa isang empleyado ng golf course at sinabing, regular member ako rito, pakikalagyan mo ng charger ang telepono ko. Nang isaksak ng empleyado ang telepono, ibinigay ni Sekretarya Dung ang sariling cable. Pinagkatiwalaan ito ng empleyado at isinaksak, kaya nakakonekta si Kim sa computer. Ipinagmalaki ni Insong ang mamahaling kotse na ibinigay ng kumpanya. Napansin ng tiyuhin na pulis ang malaking gasgas sa likod ng kotse. Ipapikit ni Insong ang mga mata at nagpanggap, may kotseng bumangga sa akin at tumakas. Nakita ko ang plaka sa dashcam pero hindi ko alam kung paano ito hahanapin. Hiniling ng tiyuhin na pulis na pumasok si Insong pero pagkatapos suriin, peke ang plaka at hindi rehistrado. Sinabi ni Kim, nakapasok ako sa kiki system ng golf course at sinuri ang data. Noong ika-negatibo 1-0, ang kotseng may plakang 488 ay pumasok 1 minuto pagkatapos ko at umalis din pagkatapos ko. Nagmaneho si Insong patungo sa bundok kung saan natagpuan ang telepono. Iminungkahi ni Kim na umakyat silang lahat. Naglaro si Insong ng hide and seek para asarin si Sekretarya Dung, at sa wakas, nakarating sila sa lugar na iyon.
Natagpuan ni Insung si Kim Sonju at sinabing kung may dayo na gustong saktan siya, hindi ito makakakilos mag-isa, dahil pagkatapos siyang patumbahin, walang ilay na kayang buhatin siya pababa mula rito. Napansin nila na may paparating at inakala nilang bumabalik ang kriminal sa pinangyarihan, pero mga magulang pala ni Insung. Pagdating sa bahay, ipinaliwanag ni Insung na nagpunta sila sa malapit para sa trabaho at si sekretarya Dung ang boss niya. Habang pinapakain ng mga magulang ni Insung ng bibimbap, naalala ni sekretarya Dung noong malusog pa ang kanyang ina. Gumagawa ito ng bibimbap mula sa natirang pagkain, at masayang kumakain at nagkukwentuhan sila. Tumulo ang luha ni sekretarya Dung. Kailangan nilang bumalik sa Maynila para sa trabaho kinabukasan, at si Insung ang nagmaneho para sa kanyang boss. Gustong-gusto ng ina ni Insung na malaman ang kaarawan ni sekretarya Dung para tingnan kung bagay sila. Sa sasakyan, napansin ni sekretarya Dung na ang kotseng sumunod kay si Kim ay posibleng sumusunod rin sa kanila, at totoo nga, ang kotseng may plakang 488 ay nasa likod nila. Huminto si Insung sa isang paradahan para suriin, at sinabi ni si Kim na ito ang tanging pagkakataon para mahanap ang mastermind, kaya huwag palampasin. Bumaba sila at lumapit sa kotseng sumusunod. Isang binata ang lumabas, tinanong, "Kumusta, si?" at inamin na lihim niyang sinusundan si Kim noon. Siya rin ang dating team leader na sinita ni Insung sa kumpanya at may benda sa batok. Dumating ang mga goons na may pamalo. Inutusan ni Insung si sekretarya Dung na dalhin si Kim sa kotse habang ililigaw niya ang mga ito. Ipapikit ni Insung ang mga mata, nagpanggap na si Bruce Lee, at hinagis ang isang mansanas para patumbahin ang isa, pero nahuli si sekretarya Dung at si Insung ay binugbog rin. Nang iaakyat na sila sa kotse, dumating ang may utang kay sekretarya Dung para maningil. Binigay ni Insung ang mamahaling relo niya. Sinira ng isang goon ang kotse ng may utang, kaya sinuntok niya ito, isinuot ang relo, at isa-isang pinatumba ang mga goons. Habang nakikipaglaban ang may utang sa team leader na si Nam, tumakas si sekretarya Dung mula sa kotse, pero nang makitang nalulugi ang may utang, tinulungan siya ni Insung. Nasaksak ng team leader na si Nam ang may utang. Sinugod ni Insung si Nam, at tinabrak siya ng kotse ni sekretarya Dung, kaya nawala ng malay si Nam. Nagmaneho si Insung, dala ang may utang at si sekretarya Dung. Nang magpasalamat si Insung, hiniling ng may utang na bayaran ang hospital bills at ang nasirang kotse. Nalaman na noong una nilang pagkikita, naglagay ito ng tracking device sa kotse ni Insung. Si team leader Nam ay nasa trunk ng kotse. Iminungkahi ng may utang ang perpektong lugar para pilitin si Nam na magsabi kung sino ang utang. Natanggap niya ang 50 milyong won mula kay Insung at sinimulang tanungin si Nam kung sino ang nag-utos sa kanya. Biglang binanggit ni Nam ang pangalang Kim Sonju. Lumapit si Insung para kumpirmahin, hinubad ang earphone, at sinabi ni Nam, si Kim Sonju ay sobrang paranoid, kaya inutusan niya akong sundan kayo. Naalala ni Insung ang babala ni Direktor Mizan. Hiniling ng team leader na si Nam, palayain mo ako, at dadalhin kita kay Kim Sonju. Paulit-ulit na sinabi ni si Kim, nasa bulsa mo ako. May kumatok na pulis sa labas dahil sa ulat ng gulo sa Bumdong Hospital. Si Mizan at Vice Presidente O ay nagmamadaling pumasok sa ospital. Si Chairman O ng Bumdong ay binawian ng buhay sa gitna ng iyak ng kanyang kapatid at ni Mizan. Ibinalita ni Insung sa isang pulis na babae na dinakip siya ni Nam gamit ang kutsilyo, kaya sila naglaban. Lumapit si Inspector Choi at tinanong si Insung, bakit isang si, na katulad mo ay nadamay sa isang usyurero? Iniulat ng balita na namatay si Chairman O ng Bumdong sa edad na 75 dahil sa atake sa puso pagkatapos ng 1 taon at 3 buwang pakikipaglaban sa sakit. Iminungkahi ni si Kim kay sekretarya Dung na bumalik sa kumpanya para hanapin ang file ni Nam, habang si Insung ay dumalo sa libing ni Chairman O. Pero nag-alala na baka makatakas si Nam dahil siguradong gagawa ng paraan ang mastermind para palayain siya. Alam na ng mga kalaban ang mukha nila, kaya walang silbi ang pag-ambush. Sinabi ni Insung na may kakilala siyang angkop, kaya hinintay niya si Kuya Honho sa presinto at sinabing, kailangan kong dumalo sa libing. May espiya ng kumpanya sa loob na iniimbestigahan. Pakibantayan siya dahil maaaring palayain anumang oras. Shareholder ka rin ng kumpanya, kaya protektahan mo ang shares mo. Mapanganib siya, kaya mag-ingat ka. Dumalo si Insung sa libing ni Chairman O, habang sinuri ni Sekretarya Dung ang file ni Nam. Nakita ni Vice Presidente O si Mizan na sumakay sa elevator, patungo sa itaas at tumawag sa isang tao. Tinawagan si Insung, kaya umakyat siya sa rooftop para makipagkita kay Direktor Mizan, na nagtanong tungkol sa Baro 4.0. Nang sabihin ni Insung na beta version pa lang ito, nagmalaki si Mizan dahil itinago ni Insung ang proyekto sa kanya. Dumating si Vice Presidente O sa rooftop, naghinala na nagkonsabahan ang dalawa para sa masamang plano habang kakamatay lang ng chairman. Balak sanang ikwento ni Insung ang usapan, pero ibinagay ni Mizan ang usapan, kaya umalis agad si Insung.
Sinabi ni Vice Presidente O na namatay ang kanyang kapatid nang hindi pa nahirang ang formal na kahalili, at binanggit ang yumaong kapatid ni Mizan na dapat sana imamuno ng bungdong kasama ng kanyang kapatid, pero sunod-sunod na namatay. Magdaraos siya ng shareholders meeting para pumili ng kahalili. Iginiit ni Mizan na siya ang pinakamalaking shareholder, pero sinabi ni Vice Presidente O na iyon ay noong buhay pa ang ama niya, at iba na ang sitwasyon ngayon. Si Nam ay nagwawala sa interrogation room, iginiit na siya ang biktima ng pambubugbog. Biglang may pumasok at natuwa si Nam. Malakas na tinanong ni Insong si Kim, ano ang Baro 4.0? Bakit ganoon na lang ang interes ni Direktor Mizan dito? Sinabi ni si Kim na mas mabuti kung hindi niya alam. Galit na lumabas si Insong sa kotse at tumawag sa bahay para kamustahin ang mga magulang. Nalungkot si Insong, hindi sigurado kung tama ang napiling landas. Sinabi ng kanyang ina na maraming landas sa buhay ang mapipili, at kahit anong piliin mo, magtataka ka sa hindi mo napili, kaya sa halip na magsisi, ipagpatuloy mo ang napiling landas. Pagkatapos isara ang tawag, gumaan ang loob ni Insong. Pagpasok sa kotse, nagmalaki si Kim dahil hindi matatag si Insong. Kung ayaw mong magtrabaho, maraming gustong kunin ang 1 bilyon ko. Sumagot si Insong, gusto kong magtiwala sa'yo, kaya itutuloy ko. Tumawag si Kuya Han-ho, sinabing pinalaya na si Team Leader Nam. Sinundan ni Han-ho si Nam papuntang istasyon ng tren. Nang sumakay si Nam, sumunod si Han-ho sa ibang pinto. Pagdating ni Insong sa istasyon, umalis na ang tren, pero sinabi ni si Kim, nakuha ko ang signal ng telepono ni Nam, nandito pa rin sa istasyon. Nakita ni Insong si Nam, hinabol, pero binuwal siya ni Nam at tumakas. Nabangga ni Nam ang isang babaeng may stroller, kinontrol ni Insong si Nam, pero dahil gumugulong ang stroller pababa ng hagdan, sumugod si Insong para pigilan ito, kaya nakatakas si Nam. Sinisi ni si Kim si Insong dahil sa pagiging pakialamero, hirap tuloy makipagtulungan sa'yo. Sumagot si Insong, kung hindi ako pakialamero, hindi kita tinulungan. Kung ulitin yon, pakikialaman ko ulit, kaya isipin mong mabuti kung gusto mo pa akong kasama. Inihayag ni si Kim na kailangan ang Baro 4.0 para mapaganda ang self-driving cars. Hindi ko pinagsisihan ang desisyon ko, kaya patuloy kitang pagtitiwalaan. Kinabukasan, humingi ng pahintulot si Insong kay si Kim para kumuha ng bodyguard na handang gumawa ng anumang paraan. Habang iniisip kung sino ang kukunin, nakita niya ang may utang na binubugbog ang gwardiya sa labas, dumating para maghiganti dahil iniwan siya ni Insong at nakulong ng ilang araw. Inimbitahan ni Insong ang may utang sa opisina, sinabi kay sekretarya Dung na gusto niyang kunin ito bilang bodyguard dahil magaling itong lumaban at handang gumawa ng iligal tulad ng paglalagay ng tracker. Tumuto si sekretarya Dung pero sumang-ayon si Kim dahil napatumba na nito si Nam, kaya hindi ito sasali sa kalaban. Inilabas ni Insong ang kontrata ng bodyguard, sinabing, alam mo namang wala kaming ibang mayaalok kundi pera. Sabi mo, pera ang buhay mo. Tiningnan ng may utang ang sahod at hiniling na 4 na beses itong itaas. Nagtawaran si Insong pero dahil matigas ang may utang, pumayag na rin siya. Pumunta sina Insong at sekretarya Dung sa bahay na nakalista sa file ni Nam, narinig ang dihi sa loob pero walang nagbukas ng pinto. Ipinakita ng bagong bodyguard ang galing, umakyat sa pader na parang pusa, binasag ang bintana at hiniling na buksan ang pinto. Pagbukas, ibang mag-asawa ang nakatira, at natakot ang lalaki na baka kabit ang dumating para magsunog ng bahay. Pumunta sina Insong at sekretarya Dung sa isang nagtitinda ng anonymous na telepono para humingi ng tulong sa paghahanap ng numero, pero pinalaya sila. Dumating ang bodyguard, kaya naging maayos ang transaksyon, pero sinabi ng tindero na hindi sa kanya nakarehistro ang numero. Pumunta sila sa universidad kung saan nag-aral si Nam para mag-imbestiga, pero tumanggi ang empleyado na magbigay ng impormasyon. Inilabas ni Insong ang kanyang acting skills. Pero hindi nagtagumpay ang acting ni Insong. Diretsong lumapit ang bodyguard at kumuha ng isang stack ng files para hanapin. Tinulungan siya ni sekretarya Dung natakpan ang paningin ng empleyado, pero pagkatapos suriin ang lahat ng estudyante sa batch na iyon, walang pangalang katulad ni Team Leader Nam. Kaya peke ang address, numero ng telepono, at academic record ni Nam. Sa investigasyon ni Insong sa kumpanya, parang multo si Nam, walang kaugnayan sa kahit sino. Sinisiyasat ni si Kim kung sino ang sumuporta para makapasok ang isang walang kwentang tulad ni Nam sa kumpanya. May tumawag kay Insong, sinabing may bisitang hinintay siya. Dala ang mga kahon ng mansanas, nagulat ang mga magulang ni Insong nang sabihin ng receptionist na pumunta sila sa opisina ng Si. Nagtaka kung nagkasala ba si Insong. Hindi gustong ipaalam ni Insong sa mga magulang na siya ang Si. Pagkatapos kunin ang kakaibang telepono, plano niyang magtago, pero pagbukas ng elevator, nasalubong niya ang mga magulang. Sasabihin na sana ni Insong ang totoo, pero nagsalita si sekretarya Dung na parang boss. Yumuko ang mga magulang at nagtanong, kaya pala nasa iisang opisina kayo ng direktor. Ipapakita mo ba sa amin ang opisina mo? Dinala ni Insong ang mga magulang sa opisina, tinakpan ang pangalan niya.
Balak sanang magtimpla ng tsaa si Sekretarya Dung para sa mga magulang, pero sinabi ng ama na si Insong ang dapat magtimpla, bakit direktor pa ang magtitimpla para sa empleyado? Habang nasa opisina, biglang pumasok si Direktor Kwak at tinawag ang kisi. Bago malantad ang identidad ni Sekretarya Dung, hinila siya ni Insong palabas. Hiniling ni Insong kay Direktor Kwak na dalhin ang kahon ng mansanas kay Vice Presidente O. Nang ihatid ni Insong ang mga magulang, bumalik ang ina para maglagay ng pera sa bulsa ng anak. Sa bus, nalungkot ang mag-asawa para kay Insong dahil umiibig sa isang babaeng mataas ang posisyon. Lumuluha ang ama, naalala ang modernong mesa ng anak na may aircon at heater. Habang sila ay nahihirapan sa init, hindi na natin kailangang mag-alala kay Insong. Bumalik si Insong sa trabaho, napansin na ang smart lamp sa mesa ni Sekretarya Dung ay nilagyan ng tape ng ama para hindi gumalaw. Dinala ni Direktor Kwak ang kahon ng mansanas mula kay Insong kay Vice Presidente O, na inakalang mahalagang suhol ito, pero puro mansanas lang ang laman. Nagmalaki siya, bakit mansanas ang nasa kahon? Niloloko ako ng batang to. Gabi na, nasa opisina ni C.E. Kim sina Insong at Sekretarya Dung, habang si Manang Sim ay sumisilip sa labas. Pumasok si Mina, nag-aya ng taguan. Tumakbo si Insong para magtago, umakyat sa kama ni Mina, at natakpan ng kumot, kung saan naroon din si Sekretarya Dung. Lumabas si Sekretarya Dung, nahuli ni Mina. Nakita ni Insong ang kalendaryong may markang kaarawan ni Mina, ginamit ito ni C.E. Kim bilang password ng safe. Kinabukasan, inimbitahan ni Insong ang lahat na mag-camping para ipagdiwang ang kaarawan ni Mina. Sinabihan ang bata na masyadong abala ang ama niya, kaya ipinapagawa kay Insong ang birthday. Sumali rin ang bagong bodyguard sa outing, pero hindi natuwa ang yaya na si dalawa sa presensya ng lalaking mukhang maton. Pagdating sa beach, ginamit ni Insong ang mga kasanayang natutunan mula sa pagiging magsasaka at mga part-time jobs para ihanda ang kaarawan ni Mina. Pagkatapos hipa ni Mina ang kandila, nagtipon-tipon ang lahat, maliban sa bodyguard na kumain ng instant noodles mag-isa at hiniram ang susi para matulog sa kotse. Nabalitaan ni Direktor Mizan mula sa tauhan na pagkamatay ng chairman, kinumbinsi ni Vice Presidente O ang ilang direktor na sumali sa kanya na magdudulot ng disbentaha kay Mizan sa eleksyon ng bagong chairman. Pero nagpasya siyang ituloy ang board meeting. Tumawag ang tiyahin ni Sekretarya Dung mula sa ospital, sinabing kailangang lumipat mula sa SA room next month na ikinalungkot niya. Naglakad siya sa dalampasigan at nakipag-usap kay Insong, na nagsabing, noong una kitang makita, alam ko nang mabuti kang tao. Kung iba, iiwan na ako, hindi tulad mo. Nang sabihin ni Sekretarya Dung na baka nagpapanggap lang siya, ibinahagi ni Insong ang pangarap niyang maging artista. Noong bata ako, may film crew sa aming barangay para sa isang war movie. Nagkataong kulang sila ng batang aktor, kaya napili ako. Sa unang pagkakataon sa harap ng kamera, sobrang galing ko. Mula noon, nabighani ako sa set. Nang ipalabas ang pelikula, nagmaneho ang tatay ko ng 2 oras para mapanood ako na lumabas ng 2 segundo. Naglagay pa ng banner ang barangay dahil proud sila. Tinanong ni Insong ang pangarap ni Sekretarya Dung, pero sinabing matagal na niyang hindi iniisip iyon. Pinuri ni Insong ang bihirang ngiti niya, kaya nahiya si Sekretarya Dung, umalis, at iniwan ang earphone. Nagising si Mina, hinanap si Sekretarya Dung. Naghanda si Insong ng beer at pulutan para makipag-inuman kay C.E. Kim Sonju, pero hindi interesado si C.E. Kim at sinabing idagdag ang no drinking tea sa kontrata. Nakita ni Mina ang earphone sa mesa. Nagpasalamat si C.E. Kim kay Insong sa pagsisikap para sa di malilimutang kaarawan ni Mina, nagtakang kung makakasama pa kaya niya ang anak pagkahuli ng salarin. Biglang tinawag ni Mina, Daddy, at umiyak, nagtatanong, ikaw nga ba, Daddy? Bakit hindi ka dumalo sa birthday ko? Tuwing may business trip, sinasabi mo kung kailan ka babalik, pero ngayon wala kang sinabi. Nainis ka ba kasi gusto ko ng bedtime stories? Iiwan mo na ba ako? Mahinang sumagot si C.E. Kim sa earphone, nangakong hindi niya iiwan si Mina at hinikayat siyang huwag umiyak. Yumakap si Sekretarya Dung kay Mina para aliwin. Nagdesisyon si Insong na bilisan ang paghuli sa salarin. Nakipagkita si Direktor Maizan sa isang reporter para i-anunsyo na ang Bumdong ay maglalaan ng 1,000 metro squared sa Redevelopment Zone 3 para sa isang sports facility. Sina Sekretarya Dung at Insong ay patuloy na nagsaliksik ng impormasyon tungkol kay Team Leader Nam para sa mga clue. Biglang nakita ni C.E. Kim ang isang larawan na nagpapakita na si Nam ay dumalo sa isang mountaineering club ng kumpanya. Pumasok si Direktor Kwak sa opisina, sinabing oras na para umalis. Habang naghihintay sina Insong at Direktor Kwak sa kotse, dumating ang bodyguard at umupo sa driver's seat. Pagkaandar ng kotse, napailing ang dalawa sa likod dahil sa agresibong pagmamaneho ng bodyguard, na walang pakundangang nagmalaki sa mga driver na humarang sa kanya. Nakipagkita si Sekretarya Dung sa presidente ng Mountaineering Club para magtanong tungkol kay Nam, na sinabing paminsan-minsan lang sumasali si Nam pero hindi nakikipag-usap sa kahit sino.
dumalo si Insong sa groundbreaking ceremony ng Bungdong Park at umupo katabi ni Vice Presidente O. Si Direktor Mizan ay umakyat sa entablado, ipinakilala ang proyekto ng pinakamalaking domed stadium sa Korea. Ito ang naiwang habilin ng aking ama. Inihayag niya ang isa pang habilin ng yumaong chairman, inanyayahan si Insong na tumayo sa tabi niya. Ang self-driving car mula sa kolaborasyon ng Bungdong Motors at Silver Lining ay ilulunsad sa araw ng kalayaan. Hinawakan ni Direktor Mizan ang kamay ni Insong bilang simbolo ng tagumpay. Napansin ni Direktor Kwak na pinapabilis ni Mizan ang paglulunsad ng self-driving car para magkaroon ng kalamangan sa board meeting sa katapusan ng taon. Pero naisip ni Vice Presidente O na kung wala si Kim Sonju, hindi mabubuo ang Baro 4.0, ang utak ng self-driving car. Nakipagkamay si Mizan sa mga leader ng korporasyon at sinabi sa kanyang tiyuhin, sa darating na shareholders meeting, siguradong akin ang upuan ng chairman. Sinuri ni Sekretarya Dung ang iskedul ng pagdalo ni Nam sa Mountaineering Club, nagtaka kung bakit sumasali si Nam doon. Sinabi ni si Kim na ang mga petsang iyon ay kapareho ng mga linggo ng pagsubok sa Baro 4.0, maaaring nagpapanggap lang silang umakyat ng bundok para magkita. Napansin ni Sekretarya Dung na tuwing naroon si Nam, naroon din si Direktor Kwak. Agad na ibinalita ito kay Insong, na nag-aya kay Direktor Kwak na mag-cold noodles. Sa kainan, diretsong tinanong ni Insong, alam mo ba kung nasaan si Nam? Absent siya ng ilang araw. Pareho kayong pumupunta sa Mountaineering Club sa iisang araw, di ba? Sumagot si Direktor Kwak, maraming empleyado ang kumpanya, paano ko makikilala ang isang team leader sa sales? Nasa abroad ang pamilya ko, kaya paminsan-minsan akong umakyat ng bundok para hindi malungkot. Hindi ko na rin matandaan kung kailan ako naroon. Huwag mo akong pagbintangan ng walang ebidensya. Samantala, nagpapagaling si Nam sa ospital, nagmalaki kahit simpleng pagkain lang ang ibinigay, pero kinain niya rin ito habang pinagmamasdan ng kahina-hinalang nurse. Tumawag si Direktor Kwak sa asawa at anak sa Amerika, sinabing gastusin lang ng maluwag dahil nasa board siya ng Bungdong. Si Insong naman ay nahirapan si Insong na pilitin si Direktor Kwak na magsabi ng totoo. Iminungkahi ng bodyguard na isabit at tanungin si Kwak kung sino ang nasa likod, pero sinabi ni Sekretarya Dung na iyon ay gawa ng mga kriminal at maaaring makulong sila. Dahil tensyonado ang sitwasyon, inanyayahan ni Insong ang lahat na magkainan para magkabuklod, pero sa kainan, nagpatuloy ang bangayan ni na Sekretarya Dung at ang bodyguard, kaya umalis si Sekretarya Dung. Hinabol siya ni Insong, pero sinabi niya, hindi ako madaling makalimot at magpatawad tulad mo. Umalis din ang dating may utang. Pumasok si Insong, ibinahagi kay Kim ang hirap sa pakikitungo sa mga tauhan. Dumating ang pagkain, kaya tinawag ni Insong si Kuya Honho para tulungan sa pagkain ng sobrang pagkain. Habang kumakain, nagkwento si Insong ng hirap bilang sinisi ako ng mga boss, habang ang mga tauhan ay nagtatalo. Biglang natanggap ni Insong ang isang mensahe, binilang ang mga numero, dahil natakot siyang magkamali ito ang unang sahod niya bilang Parehong galing sa mahirap ang dalawang lalaki, ngayon napagtanto nila na may mga sahod na katumbas ng yaman ng iba. Dati, hinintay nila ang notification ng sahod, nangakong bibili ng premium beef para sa mga magulang. Nang dumating ang sahod, bumili sila ng beef, pero bago pa makapag-check-in, sunod-sunod ang mensahe ng bill deductions, kaya ibinalik nila ang beef sa ilalim ng mapanghusgang tingin ng tindera. Sabay na tumayo ang dalawa, determinado na bukas ay pupunta sa mall para bumili ng regalo para sa mga magulang. Sa bus pauwi, bumaba si Insong sa isang fruit stand. Habang sinusuri ni Sekretarya Dung ang gastusin para sa ina, humiling ng dagdag sahod ang nurse. Tiningnan niya ang maliit na natirang balanse at nagpakita ng kawalan ng pag-asa. Biglang pumasok si Insong, dala ang isang pakwan, bumisita sa ina ni Sekretarya Dung, at humingi ng paumanhin dahil pinilit niya itong magbati sa hindi nito gusto. Ibinahagi ni Sekretarya Dung, nangarap akong maging hotel manager, natanggap ako sa isang hotel, pero noon din natanggap ko ang balitang inatake ang ina ko, naging vegetative, kaya kailangan ko ng mas mataas na sahod. Nakita ko ang ad ng Silver Lining para sa sekretarya. Gusto ko sanang dalhin ang ina ko sa isang magarang hotel, pero hindi siya makalabas sa kama ng ospital. Nang tanungin mo ang pangarap ko sa camping, natigilan ang puso ko. Ibininalita ng tauhan kay Vice Presidente O na ang anunsyo ng self-driving car ay nagpataas ng stocks ng Bungdong Motors. Napagtanto ni Vice Presidente O na sa ganitong takbo, maaagaw ni Mizan ang upuan ng chairman, kaya kailangan niyang personal na makipagkita kay Park In-sung. Samantala, sina In-sung at Kuya Honho ay may kumpiyansang bumili ng premium beef bilang regalo, lahat binayaran ng unang sahod ni In-sung bilang Nakatingin si In-sung sa isang babaeng blouse at naisip ang isang magandang ideya.
Pumasok ang batang si sa clothing store, kumpiyansang bumili ng maraming damit nang hindi tinitingnan ang presyo. Pagkatapos ay nakipagkita kay Sekretarya Dong, tinanong ang presyo para bilhin. Ang pag-ibig niya pero imahinasyon lang ito habang nakatingin sa blouse. Sinusundan siya ng bodyguard na si Mafi para sa seguridad. Sumubok ng relo pero sa halip na sa pulso, isinuot ito sa kamay. Gabi na sa bahay ni si Kim, tinanong ni Insung ang tunay na pangalan ng bodyguard, pero tumanggi itong magsabi. Sinabi ni Manang Sim na siya si Mafe, dating promising boxer ng National Youth Team, ngayon ay usurero na may 3 criminal records. Sinabi ni Mafe, huwag kang magsalita ng ganyan, baka maging 4 ang record ko. Nang makita si Mina na lumapit dahil sa bubblegum ni Mafe, kinuha ni Mafe ang candy ng bata. Sinabi ni Mina kay Yaya na hindi siya natatakot kay Mafe, sa klase, may kaklaseng kumuha ng snacks ko, pero sabi ni teacher, gusto lang daw niya ako. Kinabukasan, binilhan ni Insung si Sekretarya, Dong ng damit bilang pasalamat sa unang sahod bilang si. Hiniling ni si Kim na dumalo si Insung sa isang virtual reality conference sa kanyang lugar. Humingi na pahintulot si Insung na dumaan muna sa bahay. Sa bahay, sinabi ni Insung kay Mafe, bumili ako ng regalo para sa iyo. Napansin ko kagabi na ginagamit mo ang relo sa iba't ibang paraan, kaya binilhan kita ng matibay na relo. Binigyan ni Insung ang ina ng bagong damit, ang ama ng premium beef set, at dagdag na salamin. Pagkasuot ng salamin, nakita ng ama ang kanyang idol na singer na malinaw sa salamin, kaya napahanga siya sa unang pagkakataong makita ang idol. Tumakbo siya palabas, nakita ang singer na tumutugtog sa traktora. Dahil hindi naniniwala ang mga kaibigan, isinuot ng ama ang salamin sa isa, at nakita rin nila ang singer. Sinabi ni Insung sa ina, ito ang virtual reality glasses na gawa ng kumpanya ko, parang noong nag-video call tayo at gumamit ng flower at dog effects. Ang mundo na nakita ni tatay ay ang singer na iyon gawa sa graphics. Biglang nag-vibrate si Kim, gustong makipag-usap, dahil dinala mo ang glasses sa tatay mo, naisip ko ang paraan para maipit si Direktor Kwak. Dinala ni Insung si Kim sa opisina, ikinonekta sa computer para gumawa ng virtual reality data ng sarili. Pagkatapos, sinadya ni Insung na iayain si Direktor Kwak na magkainan para maayos ang nakaraang hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos kumain, inaya ni Insung si Direktor Kwak na magkape, pero pagdating sa lugar, under maintenance ang mga elevator, kaya inayang maglakad na lang pataas para matunaw ang kinain. Ang teknisyan ng elevator ay si Mafai. Umakyat ang matandang si Direktor Kwak hanggang 21 floor, pero 15 floors pa ang kailangan. Pagkarating sa 36 floor, nakalock ang pinto dahil sinadya ni Sekretarya Dong. Mahinahong sinabi ni Insung, sa susunod na lang ang kape, at inayang bumaba ulit si Direktor Kwak. Mabilis na bumaba si Sekretarya Dong sa elevator para salubungin ang dalawa sa baba. Pagkasakay sa kotse, hiniling ni si Kim Sonju kay Sekretarya Dong na i-on ang massage mode para makapagpahinga si Direktor Kwak na pumikit ang mga mata. Balak sanang kumilos si Insung pero nagising si Direktor Kwak, hiniling na buksan ang musika, pagkatapos ay nakatulog ulit. Nagising si Direktor Kwak sa isang parking lot, nakita si Kim Sonju sa harap ng kotse, tinanong, bakit mo ginawa iyon sa akin sa golf course? Nanginginig si Direktor Kwak, sumunod lang ako sa utos. Napansin niya sa salamin ng kotse na napalitan ang kanyang salamin at nawala si Kim, pero pagkasuot ng salamin, bumalik si Kim. Pumasok si Insung sa kotse, kinuha ang teleponong nakarecord mula kanina, tinanong ang mastermind sa pag-atake kay Kim. Alam kong wala kang lakas ng loob para gawin iyon mag-isa. Nagmalaki si Direktor Kwak na nagpapahinga lang si Kim dahil sa kalusugan. Binantaan siya ni Insung, sa tingin mo, ipagtatanggol ka nila hanggang dulo o itatakwil ka na lang. Gumamit si Direktor Kwak ng payphone para tawagan ang misteryosong utak, sinabing, alam na ng batang iyon ang lahat. Hindi ako nagtitiwala sa inyo, kaya ako na ang bahala. Kumpiyansa si Kim kina Insung at Sekretarya Dong na dahil inuuna ni Direktor Kwak ang kaligtasan niya, kapag naipit, magpapakampi siya sa iba para mabuhay. Pagkasabi nito, tumawag si Vice Presidente o kay Insung, hiniling na magkita. Pagdating, sinabi ni Vice Presidente o, buong buhay ko, itinayo ko ang bumdong, pero inaangkin ito ng aking pamangkin sa pamamagitan ng matagumpay na paglulunsad ng self-driving car. Pero iyon ay media stunt lang, dahil wala si Kim Sonju, imposible iyon. Piliin mo kung kanino kakakampi. Kung hindi mo ako pipiliin, hindi ko masisiguro ang kaligtasan mo. Tumawag si Direktor Kwak sa asawa sa Amerika, tinanong ang lagay ng mag-ina, pero malungkot ang boses niya. Nagmaneho siya patungong mental hospital kung saan nagtatago si Nam, pero pagbukas ng pinto, nakita niyang nakagapos at walang buhay si Nam sa kama. Takot na takot, tumakas si Direktor Kwak, umiyak ng malakas, pagkatapos ay huminto at bumaba ng kotse. Napansin niyang may sumusunod sa kanya.
Gumamit ulit siya ng payphone para tawagan ang isang tao. Ikinuwento ni Insung kay si Kim ang mga banta ni Vice Presidente O. Biglang tumawag si Direktor Kwak, hiniling na magkita, sasabihin ko ang totoo tungkol sa gabing iyon. Mag-isa ka lang. Habang nagmamaneho si Direktor Kwak, isang truck ang biglang humarang sa kanya. Balak niyang tawagan ang pulis, pero walang signal ang telepono. Pagdating ni Insung sa meeting point, nakita niyang umuusok ang kotse ni Direktor Kwak at nakahandusay siya sa loob. Dumating ang maraming pulis, sinuri ni Inspector Choi, wala ng pulso si Direktor Kwak. Kinapos si Insung at inaresto, dinala sa sasakyan ng pulis. Balak lumabas ni Sekretarya Dung para tulungan siya, pero pinigilan ng bodyguard. Kung makita nila ako rito, lalong magkakaproblema. Hiniling ni si Kim kay Sekretarya Dung na bumalik sa opisina dahil kailangan ni Insung ng tulong mula sa labas. Sa presinto, iginiit ni Insung na hindi nagpakamatay si Direktor Kwak, kundi pinatay at inayos ang eksena. Sinabi ni Inspector Choi, kami ang nagdududa sa iyo bilang suspect sa pagkamatay ni Direktor Kwak at pagkawala ni Team Leader Nam at si Kim Sonju, tapos ikaw pa ang naging bagong CEO, hindi ba masyadong kahinahinala? Pumasok ang isang abogado na ikinainis ni Inspector Choi at na-bail out si Insung, pero isinuko kay Vice Presidente O na naghintay sa kotse. Nangako si Vice Presidente O na aayusin ang lahat dahil inutusan na niya ang legal team ng Bumdong, pero binantaan si Insung, kung hindi mo ako pipiliin, hindi ko masisiguro ang kaligtasan mo. Sabihin mo sa naglagay sa'yo sa posisyon na ito na tumigil at titigil din ako. Bumalik si Insung sa kumpanya, natulala dahil unang beses niyang nasaksihan ang kamatayan. Sinabi ni si Kim, namatay si Direktor Kwak pagkatapos magpa-appointment sa'yo. Maaaring inilipat nila ang katawan sa meeting point para sisisihin ka. Nag-alala si Insung na siya o ang pamilya niya ang susunod. Itinaas ni si Kim ang reward sa 2 bilyong won kung itutuloy ni Insung ang pagiging CEO, pero nagdesisyon siyang umalis. Nakita niya ang family photo ni Direktor Kwak na inaalis. Napansin ng bodyguard na aalis na si Insung. Gabi, sa ospital, nakita ni Sekretarya Dung si Direktor Mizan. Nagmalaki si Mizan, hinintay na ibigay ni Sekretarya Dung ang mga lihim ng silver lining, iniwan ang isang ESD, at sinabing patuloy na mananatili ang ina niya roon, saka umalis. Nagdesisyon si Insung na mag-resign at bumalik sa probinsya para mag-ani ng mansanas, pero paulit-ulit siyang tinanong ng mga magulang kung bakit siya umalis. Nang sabihin ng ama na wala siyang tapang bilang lalaki at sumuko agad, sumagot ng malakas si Insung at galit na umalis. Sa kumpanya, hiniling ni Direktor Kim na makipagkita kay si Insung, pero sinabi ni Sekretarya Dung na nagpapahinga ito dahil sa biglang pagkamatay ni Direktor Kwak. Dahil mahirap nang maibalik si Insung bilang CEO, habang nalalapit ang paglulunsad ng Baro 4.0, hiniling ni Kim kay Sekretarya Dung na mag-post ng job opening para sa bagong CEO. Binuksan ni Sekretarya Dung ang computer ni si Kim, nagdalawang isip nang makita ang Baro 4.0. Gabi, inihanda ng ina ang grilled beef para makapag-usap sila ni Insung. Pagkatapos ng ilang beer, dahan-dahang tinanong ng ina ang laman ng puso ng anak. Ikinuwento ni Insung ang isang kakaibang kwento, nakapulot ako ng telepono sa bundok, at may kaluluwa ng si sa loob, kaya hiniling niya na akuin ko ang posisyon niya. Tumawa ng malakas ang ina sa kwento. Sa bahay ni si Kim Sonju, umalis ang yaya na si Haji, tumawag sa isang tao, at nasa ilalim ng paninilip ni Manang Sin. Kinabukasan, nagising si Insung, naalala na ibinahagi niya ang sikreto sa ina. Nagmadali si Insung sa ina para ipaliwanag ang kwentong ibinahagi kagabi, pero sinabi ng ina, lasing ako kagabi, wala akong naalala. Gumaan ang loob ni Insung, pero naisip ng mag-asawa na baka na-overwork ang anak kaya nag-imbento ng kwento tungkol sa kaluluwang nakulong sa telepono. Pumunta ang ina sa isang mangkukulam na nagsabing sinusundan ng multo ang anak niya dahil mas matagumpay, mas maraming pagsubok ang darating. Naunawaan na ng ama si Insung, tinanong, kaya ka ba umalis sa trabaho, parang noong artista ka pa ba? Ikinuwento ng ama na palihim siyang nanood ng dula ni Insung, narinig ang pagtatalo niya sa manager ng teatro. Iginiit ni Insung na nakita niyang hinawakan ni Director Han ang kanyang co-actress sa premiere party, pero hiniling ng manager na kalimutan ito dahil konektado si Han sa film at e-industry, kaya kailangang manahimik si Insung. Kaya umalis si Insung, ayaw manahimik sa mali. Sumali siya sa maraming auditions, pero tinanggihan siya dahil ayaw galitin si Director Han. Sinabi ng ama, kung laging tapat ka, ikaw ang lugi, pero tama ang ginawa mo. Proud ako sa'yo. Kahit mahirap, napalaki kita ng maayos. Patawad kung hindi ko kayang tulungan ka sa tuwing nadadapa ka. Sa bahay, malungkot si Mina dahil hindi dumating si Insung.
Ibininalik ng bodyguard ang susi ng kotse kay Sekretarya Dung, inakalang masasibak na rin siya, pero hiniling ni Sekretarya Dung na mag-report siya kinabukasan. Tinanong ni Mina, iniwan na rin ba ako ni Tio Insong tulad ni Daddy? Umalis si Mina sa tent, umupo mag-isa. Nakita ito ng bodyguard, naawa. Habang nagtatapon ng basura si Insong, natuwa siyang proud ang ama sa kanya. Nakita niya ang plastic bottle, naalala si Mina at ang family sports day ng eskwela bukas. Kinabukasan, ayaw lumabas ni Mina, pero nang dumating si Insong, umayag siyang sumali sa sports day. Ipinaliwanag ni Insong na ipinapadala siya ng ama ni Mina. Sina Insong at Sekretarya Dung ay nagpanggap bilang magulang ni Mina, sumali sa mga laro, nagdulot ng saya sa bata. Ibininalita ni Insong kay si Kim na babalik siya bilang si kung tatakas ako, mananaig ang masasama, pero ako ang magdurusa habang buhay. Inilabas ni si Kim ang bagong kontrata na may 2 bilyong won, pero sinabi ni Insong, hindi ako bumalik para dito. Sa una, pera ang dahilan ko, pero ngayon, marami na akong rason para magpatuloy, sabi ni Insong. Nagpasalamat si Kim Sonju sa pagbabalik ni Insong, at isinuot ni Insong ang mga medalya mula sa sports day ni Mina kay si Kim. Lumabas si Insong, tinanong si Sekretarya Dung kung bakit niya tinanggap ang panganib na manatili. Ibinahagi ni Sekretarya Dung ang pangako ni si Kim. Napanood ko ang isang babaeng sumubok ng EV glasses ng kumpanya, nayakap niya ang yumao niyang ina at nakipag-usap pa. Noon, naisip ko na gusto ko ring marinig ang huling paalam ng ina ko, kahit peke lang, kahit nandyan pa siya sa harap ko. Natanggap ni Vice Presidente o ang ulat na bumalik si Insong bilang kaya nagplano siyang alisin siya. Sina Insong, Sekretarya Dung, at ang bodyguard ay nagsaliksik kung sino ang pumatay kay Direktor Kwak. Sabi ni Insong, pagkatapos tawagan ako ni Direktor Kwak para magkita, tumawag ulit siya, pero hindi ko narinig ang sinabi niya. Naghinala si Sekretarya Dung na may sumunod kay Direktor Kwak at tumawag ulit para i-check kung sino ang tinawagan. Pumunta sina Insong at ang bodyguard sa payphone na ginamit ni Direktor Kwak. Napansin ni Mafi ang security camera na nakatutok sa payphone, pumunta sa isang cafe, at hiniling sa empleyado na tingnan ang keys, pero sinabing dekorasyon lang ito para takutin ang kriminal. Lumabas si Insong, nakita ang isang street performer na parang pamilyar ang boses, kaya bumalik sa opisina para maghanap. Biglang ibinalita ni si Kim na natagpuan ang video ng street performer mula sa gabing namatay si Direktor Kwak, na nagpapakita ng isang lalaking nakasuit na pumasok sa payphone pagkaalis ni Direktor Kwak. Kinilala ni Sekretarya Dung na ito ang driver ni Vice Presidente O. Noong gabing nakita ni Direktor Kwak ang patay na si Nam, nakipagkita siya sa driver, tinanong kung bakit pinatay si Nam, at sinabing sumunod lang siya sa utos, magpapakabait ka na lang para hindi ito mangyari sa'yo. Nang tawagan ni Direktor Kwak si Insong, nandun ang driver, nanonood, at tumawag ulit para i-check kung sino ang tinawagan na naitala ng street performer. Tumawag ang driver sa misteryosong mastermind para mag-ulat. Sinabi ni Vice Presidente O sa driver, sa press con, nakita ko si Insong na laging may earphone, parang may nagdidikta ng script sa kanya. Palihim na sinusundan ni Insong ang driver mula sa labas ng convenience store. Napansin ng driver na may sumusunod, kaya humarap kay Insong. Ipinakita ni Insong ang video kung saan sinusundan niya si Direktor Kwak bago ito mamatay, binantaang ibibigay ito sa pulis. Akmang kukunin ng driver ang video, pero biglang sumulpot ang dating boksinggerong si Mafi sa likod niya. Napagtanto ng driver na hindi niya kaya ang dalawa, kaya tumakas siya, pero natapilok at nahulog. Kinuha niya ang baril para takutin sila, napansing may binubulong si Insong, kaya kinumpiska ang telepono nito at umalis. Nag-alala si Sekretarya Dung na nasa kamay ng driver si Kim, pero sinabi ni Insong na sinadya iyon, kahit saan siya pumunta o kausapin, malalaman natin. Nauna rito, nagdesisyon si Kim na sundan ang driver kahit delikado, kung mahuli man siya, katulad ni Nam at Direktor Kwak ang mangyayari. Kaya ko makikita at maririnig ang mga umatake sa akin. Balak ni Sekretarya Dung tawagan ang pulis, pero pinigilan siya ni Insong, nasa kontrol ng bumdong ang pulis. Huwag mag-alala, alam natin ang lokasyon ni Kim. Malalaman natin kung sino ang nag-utos sa driver. Bumalik si Sekretarya Dung sa bahay ni Kim, nakinig sa audio mula sa telepono, narinig ang putok ng baril at sigawan. Sinabi ni Insong, nag-game lang yon dahil naglalaro ang driver habang nasa tabi ang telepono. Nag-alala si Sekretarya Dung kung maubusan ng baterya ang telepono, mawawala ang tracking.
Habang sinusubukang buksan ng driver ang telepono, dumating ang file na Underground Forces na nagpabibo sa kanya, kaya isinaksak niya ito para i-unlock. Kinabukasan, nagmadali si Insong sa kumpanya, sinalubong ni Sekretarya Dung na inayos ang kanyang damit. Dumating si Director Kim, hiniling na aprubahan ang electronics proposal. Binuksan ni Insong ang maraming email, hindi alam kung alin ang proposal. Sinabi ni Director Kim na tungkol ito sa pag-alis ng e-glasses department dahil nabigo ang funding mula sa Singapore Venture Capital. Kailangan mong magdesisyon bukas sa meeting kung tatanggalin ang departamento o hihilingin sa bumdong ng mas malaking budget. Nagpanik si Insong dahil makakaapekto ang desisyon sa 400 empleyado. Tinawagan niya si Kim, pero pumasok ang driver, kaya pinutol ni Kim ang tawag. Napansin ng driver na nagliwanag ang telepono kahit walang tao. Dinala ito sa isang dating kasamahan, eksperto sa smartphones, na nagsabing kaya niyang i-unlock ang anumang telepono. Pero pagkatapos, sinabi ng eksperto na may hindi pangkaraniwang security software ang telepono, parang may nagpapalit ng password ng paulit-ulit. Tumawag si Vice Presidente o sa driver. Sina Insong at Sekretarya Dung ay umalis dahil hiniling ni Kim na pumunta sila sa White Hotel. Dinala ng driver si Vice Presidente o sa hotel, pumasok sa pribadong kwarto, at isinara ang pinto. Sina Insong at Sekretarya Dung ay nakinig sa usapan sa loob. Habang mag-ulat ang driver tungkol sa telepono ni Insong, si Vice Presidente ay naputol ang usapan ng Vice Presidente o dahil sa text message mula sa isang tao. Sinabi ni Sekretarya Dung, narinig ko ang tunog ng mensahe bago pinutol ni Vice Presidente ang driver. Kinuha niya ang telepono ni Mafi, tinanong, kanino ka nagte-text? Nagbibigay ka ba ng tip sa kanya na naka-eavesdrop kami? Pinigilan ni Insong si Mafi para i-check ni Sekretarya Dung ang telepono at si Mina pala ang ka-text nito. Noong nakaraang gabi, gumawa si Mafi ng statue para samahan si Mina sa kanyang kalungkutan. Galit na umalis si Mafi. Nadama ni na Insong at Sekretarya Dung ang guilt sa pagdududa kay Mafi. Pumunta si Insong sa kotse, tinawag si Mafi, at nagluto ng hapunan bilang paghingi ng tawad. Tinanong ni Mafi, wala bang ina si Mina? Sabi ni Insong, maaga siyang nawalan ng ina. Lumabas ang yaya na si dalawa, tinulungan si Insong sa lasang sopas. Nagulat si Insong sa husay magluto ni dalawa. Nang mapansing hindi makakain ng maanghang si Mafi, binigyan siya ni dalawa ng itlog. Tinanong ni Insong si Mafi kung para sa pagbili ng building ang ipon niya, pero nalungkot si Mafi, naalala ang nakaraan. Bago ang national team tryouts, sinabihan siya ng coach na huwag mag-overexert, bata ka pa, marami pang pagkakataon. Pero nakita niyang tumanggap ang coach ng pera mula sa ama ng kalaban niya. Kaya sa laban, binigay ni Mafi ang lahat, sinuntok ang kalaban hanggang nabali ang mouthguard. Galit siya sa coach na umangat sa kanya mula sa kahirapan pero ginamit siya para sa pera. Pumasok si Inspector Choi sa isang lihim na kwarto para makipagkita kay Vice Presidente O. Kinabukasan, dumalo si Insong sa meeting tungkol sa pag-alis ng e-glasses business, pero hindi pa siya sigurado sa desisyon o kung ano ang gagawin ni Kim Sonju. Sinabi ni Sekretarya Dung na kahit mahusay ang e-glasses, wala pang tamang business model, kaya nalulugi ito. Tumawag ang ina ni Insong, hiniling na pumili ng DV dahil nasira ng ama ang DV sa bahay. Nang sabihin ni Insong na pumili na lang ang ina, sumagot ito na wala siyang alam sa electronics. Biglang na-inspire si Insong, kumpiyansang pumasok sa meeting. Nang imungkahi ni Director Kim na alisin ang e-glasses para iwas lugi, tumutol si Insong, gustong palawakin ang business nito na ikinagulat ng mga senior managers. Sabi ni Insong, nagbago na ang panahon. Bumabagsak ang offline sales, pero tumataas ang online. Maraming gustong mag-online shopping pero nahihirapan dahil hindi nila nakikita ang produkto. Aayusin ng ating e-glasses ang problemang ito kahit saan. Mararamdaman ng mga user ang pagkakaiba ng 65-inch at 75-inch bumdong beef o ang pagkakaiba ng malaki at maliit na bumdong subs. Kung maiko-commercialize, ang e-glasses ay ang produktong ito ay magiging mahalaga na gustong-gusto rin ng NE. Alam ko na mag-aalangan ang mga mamumuhunan na magpatuloy sa pagpopondo ng proyektong ito. Lahat ng simula ay may kahirapan, pero sigurado akong ang virtual reality glasses ay magiging proyekto na magdadala ng tagumpay sa silver lining at Bumjong. Ito rin ang magiging produkto na magpapalakas sa Industriya 4.0.
Agad na pumalakpak si Direktor Misa bilang pagsang-ayon at nagplano para isulong ang pakikipagtulungan sa pagitan ng Silver Lining at mga subsidiary ng Bumjong Group. Pagkatapos ng pulong, yumuko si Direktor Kim kay Insung bilang pagpapahayag ng paghanga, habang iniisip ni Sekretarya Jung na dahil ito sa tawag ni Si Kim Sonjo kay Insung bago ang pulong. Habang naliligo ang driver na si No, tinawagan ni Si Kim Sonjo si Insung at sinabing, nahanap ko na ang mga lihim na dokumento. Noong araw na iyon, hawak ni No ang telepono, pagkatapos ay pumasok si Inspector Choi upang makipagkita kay Vice Presidente O, at nakita ko siyang nagbigay ng mga lihim na dokumento kay Vice Presidente O para itago. Kailangan nating makapasok sa opisina ni Vice Presidente O para hanapin ang mga dokumentong iyon. Gambalain mo ang atensyon ng lahat para makahanap sina Sekretarya Jung at Mapi. Walang kamera sa opisina ng Vice Presidente dahil marami siyang itinatagong sekreto. Kinabukasan, nagpa siyang pumunta si pangkalahatang direktor Insung sa Bumjong Group at diretsong pumasok sa pulong na pinamumunuan ni Vice Presidente O. Pagkatapos, malakas niyang idineklarang, nandito ako para magbukas ng pulong na tinawag na pinatay ng ilay si Direktor Kwak. May isang pumatay kay Direktor Kwak at sinusubukang gawing suspect ako. Sa tingin ko, narito ang salarin sa silid na ito. Sinubukang lumabas ang mga direktor para tawagin ang mga gwardiya, pero nakalock ang lahat ng pinto mula sa labas. Sa labas, ipinaalam ni Sekretarya Jung sa mga empleyado na nakulong si Vice Presidente O sa meeting room, at ang layunin nito ay bigyan ng pagkakataon si Mapi na makapasok sa opisina ng Vice Presidente. Sa loob ng meeting room, sinimulang hawakan ng mga mataas na opisyal si Insung para makalabas. Sinubukan ni pangkalahatang direktor Insung na patagalin ang oras hanggat maaari para magkaroon ng pagkakataon sina Sekretarya Jung at Mapi na suriin ang opisina ni Vice Presidente O. Sa puntong ito, nahawakan ng mga opisyal si Insung at kinuha ang susi at nagawang buksan ang pinto ng meeting room. Tinawagan ni Insung si Sekretarya Jung na nagsabing hindi pa rin nila nahahanap ang mga dokumento. Maghanap ka pa ng paraan para makapaghint alternatives nga po kaya nagtatanong ka? Sa ngayon, umalis na si No, ang driver, patungo sa isang lugar habang hawak ang telepono ni Tsi. Tinawagan ni Tsi si Insung at sinabing kumilos na siya. I-on ko ang locator kaya sundan mo ako. Si Vice Presidente O ay nag-imbita sa kanyang pamangkin na si Direktor Mizan para maghapunan at tinanong, ikaw ba ang pumatay kay Direktor Kwak at kay Kim Sonjo? Agad na sumagot si Direktor Mizan, hindi dahil buhay pa si Kim Sonjo. Kung patay na siya, agad kang maglalathala ng obituary sa dyaryo at ipapahayag ang pagkabigo ng self-driving car. Sabi ng kanyang tiyuhin na si Vice Presidente, matagal nang nabigo ang proyektong iyan. Alam ko ang ulat ng pagsubok ng Baro 4.0 ni Direktor Kwak. Alam ko rin na ambisyosa ka, pero lumampas ka na. Tumigil ka bago pa ako kumilos. Pero iginiit ni Direktor Mizan na ilulunsad ang self-driving car sa araw ng kalayaan na may mukha ng hamon. Bago ito, lihim na nakipagkita si Mizan kay Direktor Kwak upang kumbinsihin siyang sumali sa kanya imbes na manatiling tapat kay Vice Presidente O. Sino ay nagmaneho patungo sa isang mental hospital, dala pa rin ang telepono ni T at pumasok sa loob. Pumasok siya sa isang kwarto at binuksan ang bangkay ni Kapitan Nam. Nakita ito ni Insung sa footage. Pagkatapos, pumunta si No sa isa pang kwarto para bisitahin ang isang pasyente, at nagulat si Insung nang makitang si Kim Sonjo ito. Agad na inutusan ni Insung si Mapi, ang bodyguard, na bilisan. Inutusan ni No ang doktor na panatilihing buhay ang pasyente sa anumang paraan, pagkatapos ay dinala nila si Ji sa ibang lugar. Sina Insung at Sekretarya Jung ay hinadlangan ng mga tauhan ng ospital na makapasok. Sinubukan ni Mapi na iwasan ang mga ito para makapasok si Insung, at sumunod sina Mapi at Jung. Pero pagdating sa kwarto, wala na si Kim Sonjo. Sinuri ni Insung ang kamera at nakitang inilalabas na si Tsi. Tumakbo ang dalawang lalaki sa likurang gate ng ospital at nakita ang isang pasyente na isinasakay sa ambulansya. Tumakbo sila sa pangunahing gate para sundan ito. Dumating si Sekretarya Jung na nagmamaneho at sumakay ang tatlo sa kotse para habulin ang ambulansya. Sinundan ni Insung ang locator at nahabol ang ambulansya. Hinintuan ito ni Mapi at napatabi sa gilid, pero pagbukas ng likurang pinto, ibang pasyente ang naroon at ang telepono ni Jihi ay nasa upuan ng driver. Samantala, si Kim Sonjo ay nasa ibang ambulansya. Bago ilabas si Ji, napansin ni No na naka-on ang telepono na hawak niya, kaya iniwan niya ito sa isang ambulansya habang dinala si Ji sa isa pa. Tinawagan ni No ang kanyang amo para iulat na natapos na ang lahat. Sinabi ni Ji, ang katawan sa kwarto ng mental hospital ay akin, pero bakit nila ako hinintay ang buhay? Bago mawala ang aking halaga, kailangang hanapin ko ang katawan ko. Iminungkahi ni Insung na maghanap sa ibang mental hospital, tulad ng sinabi ni Ji, ngunit sa buong bansa, may halos 1,600 nursing homes at 423 mental hospitals, kaya halos imposible ang paghahanap.
Nagkaroon ng ideya si Insong at sinabing pupuntahan niya si Vice Presidente O at hiniling kina Sekretarya Jung at Mapi na bumalik sa mental hospital na iyon. Sa isang pagbisita, si Mapi, ang bodyguard, ay gumamit ng mapanghamong tono para humiling ng makipagkita sa direktor ng ospital. Nang makita ni Sekretarya Jung ang doktor na nakipag-usap kay No, ang driver, kagabi, ipinakita niya ang larawan ni Kim Sun-jo na dating nasa isang kwarto ng ospital, pero sinabi ng doktor na kamukha lang ito. Hinawakan ni Mapi ang kamay ng doktor at maraming gwardiya ang dumating. Pumunta si Insong kay Vice Presidente O at nakasalubong si No, sinabi niya na ipapadala niya ang video na nagpapakita kay Direktor Kim na gumagamit ng ventilator sa mental hospital sa pulisya. Binalaan siya ni No na tatanggalin niya ang ventilator. Gusto mo bang maging mamamatay ako? Ipinakita ni na Sekretarya Jung at Mapi ang nakuha nilang tropyo isang AE card ng doktor na si Ha. Nauna rito, sinadya ni Mapi ang gulo para makagambala at ninakaw ni Jung ang V. Pinuri ni Mapi ang galing ni Jung sa pagnanakaw at sinabi ni Jung bakit kailangang sumunod sa batas ang mga lumalabag dito. Sinuri ni Jung ang background ni si Ha at nalaman na inakusahan siya ng manslaughter dahil sa maling medikal na pamamaraan noong 2012 pero hinirang pa rin siyang direktor ng ospital. Ang pasyenteng namatay dahil sa kanyang pagkakamali ay ang nag-iisang anak ng yumaong chairman o bunger. 15 taon na ang nakalipas, pagkabalik mula sa pag-aaral sa ibang bansa, binigyan lang ng chairman si Mizan ng isang subsidiary ng grupo at sinabing ibibigay niya ang korporasyon sa nakababatang kapatid ni Mizan. Napansin ng chairman ang ambisyon ng kanyang anak na babae at hiniling na wag siyang magkagulo. Habang nasa baseball field ng Boomjong Group, natanggap ni Mizan ang balitang namatay na ang kanyang kapatid, pero nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Nang gabing iyon, pumunta si Sekretarya Jung sa kwarto ng ospital pero wala na ang kanyang ina. Sinubukan niyang tawagan si Direktor Mizan pero hindi makontak. Sinabi ni Insong kay si Kim Sun-jo na nabasa niya ang ulat mula sa opisina ni Vice Presidente O na nagsasabing nabigo ang baro 4.0. Kinumpirma ito ng CE na nagsabing natuklasan ang error sa GAI na hindi sumunod sa utos ng gumagamit at nagdesisyon ng mag-isa. Naranasan ko ang teknolohiya ng self-driving car pero sa pulang ilaw, umikot ito pabalik. Dahil walang surveillance camera, nagdesisyon ang AI para sa pinakamabisang ruta, kahit labag ito sa batas, at binaliwala ang opinyon ng tao. Para sa isang programmer tulad ko, iyon ay critical na error. Nawala ang alaala ko isang linggo bago ang aksidente, kaya hindi ko alam kung na-report ko ito sa GAI. Naalala ni Insong ang sinabi ni Direktor Mizan na nabigo si Kim Sun-jo sa pangako sa kanya, kaya naisip niyang na-report na ito ng SE kay Mizan, ang direktor ng Boomjong Car Company. Posible kayang ipinadala mo ang ulat kay Direktor Kwak para kay Vice Presidente O. Samantala, hawak ni Direktor Mizan ang ulat ng pagsubok ng baro 4.0 at naalala na in-report ni Kim Sun-jo ang critical na error ng self-driving car na kailangang ipagpaliban ang paglunsad para ayusin ito. Tumanggi si Mizan at hiniling na baliwalain ang maliit na error at ilunsad ito sa nakatakdang araw. Nangako si Kim Sun-jo na ayusin ito agad. Natanggap ni Mizan ang tawag mula kay Sekretarya Jung. Pagkatapos, isinaksak ni Jung ang ESB sa computer ni Kim Sun-jo para kopyahin ang lahat ng data ng baro 4.0 software. Pagkatapos, ang batang pangkalahatang direktor kasama si Mapi. Pumasok si Na Insong at nagpahayag ng kanyang hinala na si Ha ay tumulong kay Direktor Mizan upang maging tagapagmana ng Boomjong Group. Nang makita ang pag-aalala sa mukha ni Sekretarya Jung, sinabi ng pangkalahatang direktor, kung may problema, magkwento ka sa akin. Dahil sa labis na guilt, inamin ni Jung na hiniling ni Direktor Mizan na dalhin ang ulat ng baro 4.0 sa kanya. Mula nang mawala si Direktor Kim Sun-jo, patuloy niya akong hinikaya. Ngayon, kinuha niya ang nanay ko bilang pananakot. Tulungan mo ako. Pumunta si Insong kay Vice Presidente O at diretsong sinabi kay No, hindi mo aalisin ang ventilator dahil kung kaya mo, matagal mo nang ginawa. Sabihin mo sa tunay mong amo, si Direktor Mizan. Pagpasok kay Vice Presidente O, napansin nito na si Insong ang nagnakaw ng ulat mula sa kanyang opisina. Sinabi ni Insong na balak ni Kim Sun-jo na ipapadala ang ulat kay Direktor Kwak para kay O, pero nagbago ng isip si Kwak at hindi na sumuporta kay O. Kaya hindi niya nalaman ang malaking error sa self-driving car, hanggang sa ibinigay ni Inspector Choi ang lihim na dokumento mula sa kotse ni Kwak. Sinabi ni Insong na malakas ngayon si Direktor Mizan at halos hindi maapektuhan ng batas. Kung tutulungan mo kaming pahinain siya, mapapasa iyo ang posisyon ng chairman at maililigtas natin si Kim Sun-jo. Napagtanto ni O na ginagamit ni Insong ang lakas ng isang kaaway laban sa isa pa. Iminungkahi ni Insong na magdaos ng emergency shareholders meeting para maalis si Mizan. Kung maililipat ang shares ni Mizan sa silver lining kay O, maipapasa ang plano. Pumunta si Jung kay Direktor Mizan pero hindi ibinigay ang ihis. Sa halip sinabing, nakita na ni Insong ang katawan ni Kim Sun-jo. Inisip mo bang ipinagkanulo kanya kaya mo siya sinaktan? Ngayon, nakikipag-usap na si Insong kay Vice Presidente O. Kung gusto mong pigilan ang kasunduan, palayain mo si Kim Sun-jo.
Sinisinimizan ang sarili sa pagwawalang bahala kay Jung. Akala ko ang nanay mo ang kahinaan mo, pero baka gusto mo rin akong patayin siya. Sumagot si Jung, hindi ko hinintay na mamatay ang pamilya ko tulad ng ginawa ng Lee. Noong gabing iyon, nagmaneho si Kim Sun-jo para makipagkita kay Direktor Kwak at hiniling na lihim na ibigay ang ulat ng Baro 4.0 kay Vice Presidente O. Pero kinopya ng matalinong matanda ang ulat para sa emerhensya. Nagmaneho sa Redevelopment Zone 3 ng Bungjong at ibinigay ang orihinal kay Mizan, sinabing hiniling ni Kim Sun-jo na ibigay ito kay O. Samantala, itinulak ni Mapi, ang bodyguard, ang nanay ni Jung palabas kahit pinipigilan ng mga tauhan ng ospital. Nagkita sina Jung at ang kanyang nanay na nasa vegetative state. Hawak ni Mapi ang isang tracking device. Nauna rito, sinabi ni Mapi kay Jung na alam niya kung nasaan ang nanay niya. Nang dalhin ang nanay mo sa SCE room para itago, nilagyan ko ng tracker ang kama para sa ganitong sitwasyon. Nagpasalamat si Jung kay Mapi sa pagliligtas sa kanyang nanay. Biglang pumasok ang mga magulang ni Insong para bisitahin ang ina ni Sekretarya Jung, ang boss ng kanilang anak. Dinala ng ama ang robot na Baro para hindi mag-isa ang ina ni Jung at nangakong madala silang dadalaw dahil malapit ang nursing home sa kanilang bahay. Hindi napigilan ni Jung ang emosyon at lumabas. Sinundan siya ni Insong at nakitang umiiyak siya mag-isa. Binigyan siya ni Insong ng anting-anting para sa kaligtasan at idinikit sa kama ng ina niya. Ikinuwento ni Jung kay Insong na noong grade 2, hindi siya makatulog sa excitement para sa field trip pero umiyak ang kanyang ina sa labas ng bintana dahil sa bigat ng buhay sa pagpapalaki sa kanya. Ngayon, naiintindihan ko na ang mga pasanin niya pero hindi ko masabi sa kanya kung gaano ako nagpapasalamat dahil hindi niya ako iniwan. Mula noon, kinimkim ko ang emosyon ko para hindi makita ng nanay ko na umiiyak ako. Nang makilala kita, naisip ko sana kasing bukas ako sa iyo. Kung mas nagkwento ako sa nanay ko, baka hindi siya naging malungkot at pagod. Sobrang pagsisisi ko. Nang yakapin siya ni Insong, hinagka ni Jung ang labi niya. Nasaksihan ito ng mga magulang ni Insong. Sa kotse pa uwi, nagmalaki ang yay ngunit nahihiya. Pagdating sa bahay, tinanong ni SCE Kim Sun-jo, nag-away ba kayo? Bakit walang nagsasalita? Inimungkahi ng SCE na lumipat si Jung sa bahay para access to heal emotional wounds, promote relaxation, and enhance overall well-being. Here are some key aspects of aromatherapy. Isa, what is aromatherapy? Aromatherapy is the practice of using essential oils concentrated plant extracts for therapeutic purposes. These oils are typically derived from flowers, leaves, bark, roots, or seeds and are used to influence physical, emotional, and mental health. Dalawa, how it works. Essential oils can be inhaled, egg, through diffusers, steam inhalation, or sprays. Applied topically, diluted with carrier oil and massaged into the skin or added to baths. Ingested, rare and only under professional guidance due to safety concerns. When inhaled, the scent molecules travel through the olfactory system to the brain, particularly the limbic system, which governs emotions, memory, and mood. When applied topically, the oils are absorbed through the skin and may have localized or systemic effects. Tatlo, common essential oils and their uses. Lavender promotes relaxation, reduces stress, and aids sleep. Peppermint boosts energy, relieves headaches, and improves focus. Eucalyptus supports respiratory health and clears sinuses. Tea tree has antimicrobial properties, used for skin health. Lemon uplifts mood and enhances mental clarity. Frankincense supports meditation and reduces inflammation. Apat, benefits of aromatherapy. Emotional health, reduces anxiety, stress, and depression, enhances mood. Physical health, relieves pain, improves sleep quality, and supports immune function. Cognitive benefits, improves focus, memory, and mental clarity. Skin health, certain oils can treat acne, dryness, or inflammation. 5. How to use aromatherapy safely. Dilution. Always dilute essential oils with carrier oil, egg, coconut, almond, or jojoba oil before applying to the skin to avoid irritation. Patch test. Test a small amount on the skin to check for allergic reactions. Quality. Use high-quality, pure essential oils from reputable sources. Avoid ingestion, unless guided via a professional. Do not ingest essential oils, as some can be toxic. Pregnancy and medical conditions. Consult a healthcare provider if pregnant, nursing, or managing chronic conditions. Children and pets. Use caution, as some oils are unsafe for children or pets. Malalaman ng iba pang shareholders na ako ang nasa likod nito at hindi na ako iboboto. 2 taon na ang nakalipas, Sino, ang driver, na dating militar at kapitan sa hukbo, ay kinuha ang sisi sa pagnanakaw ng pondo para protektahan ang kanyang nakatataas. Lumitaw si Direktor Mizan ng may plano, kinumbinsi siyang sumali sa kanya at nilinis ang kanyang kasalanan. Nag-alala si Vice Presidente o nababalik si Insong bilang kaya naglunsad ng hakbang para masira ang reputasyon niya sa media, upang walang maniwala sa kanya. Kinabukasan, nang lumabas sina Insong at Sekretarya Jung, sinalubong sila ng maraming reporter na nagtanong tungkol sa umano'y pananakit ni Insong sa empleyado at pagpapagana ng sprinkler sa meeting ng Bungjong. Nakita ng mga magulang ni Insong ang balita, naniniwalang sinaktan ng anak si Kim Sun-jo para maging at nagulat, ang anak natin. Sinisiraan nila siya. Lumabas ang ama at nakita ang mga reporter na nakapalibot sa bahay. Nagtatanong, bakit naging ng silver lining ang anak mo? Totoo bang nanakit siya? Hindi sinagot ni Insong ang tawag ng mga magulang.
Hinulaan ni si Kim Sun-jo na si Vice Presidente o ang may gawa nito para maunahan sila. Tumawag si Jung, sinabing inalis si In-sung para maipanalo ng Boomjong Electronics ang teknolohiya at tauhan ng Silver Lining. Sabi ng CE, kung hindi mapupunta ang Baro 4.0 sa kanila, ilulunsad pa rin ang self-driving car kahit may error at hindi natin alam kailan magkakaroon ng aksidente kaya kailangang pigilan sila. Hinintuan ni Mapi si Ha, pinilit itong makipaglaban at tinanong kung saan itinago ang katawan ni Kim Sun-jo. Hindi nakayanan ng doktor ang mga suntok at inamin na itinago nila siya sa mga liblib na mental hospital o nursing home. Sinuri ni Mapi ang bag ng doktor at nakita ang isang talaan. Iniwan niyang nakakulong ang doktor at hinanap si Kim Sun-jo sa mga ospital na nakalista, pero hindi pa rin natagpuan pagkatapos ng maraming lugar. Pumasok si Mina sa kwarto at ipinakita kay In-sung ang isang live video kung saan lumitaw ang isang janitress na tinulungan dati ni In-sung na si Jung ang nag-organisa. Kusang lumapit ang janitress kay Jung para suportahan si In-sung. Ikinuwento ng janitress kung paano siya ipinagtanggol ni In-sung laban sa isang abusadong kapitan sa kumpanya. Palagi akong minamaliit bilang janitress, pero siya ang unang nagtanggol sa amin. Piniling ni Vice Presidente o natanggalin ang video, pero sinabi ni No na ito'y online channel ng Silver Lining. Tinawagan ni O si Director Kim. Dumating ang mga gwardiya para pigilan ang broadcast, pero lumitaw si Director Kim at umupo sa gitna ng frame. Ako ang pansamantalang ng Silver Lining. Si In-sung ang nagmungkahi ng bagong modelo ng negosyo para sa virtual reality glasses ng Silver Lining, isang produktong nasa bingit ng pagbagsak. Dahil dito, nakapirma ang kumpanya ng kontrata sa 32 bansa at inaasahang tataas ang kita ng 11.2% sa huling kalahati ng taon. Dahil dito, mahigit 400 empleyado ng mga subkontraktor ang makakapagpatuloy. Sa aking paningin, si In-sung ay isang mahusay na CEO at mas karapat-dapat sa posisyon kaysa sa akin. Pagkatapos, ipinakita sa video si In-sung na nagligtas ng isang batang nasa stroller na gumulong pababa ng hagdan na isinumite ng isang mamamayan sa GE station. Ang imahe ng batang CEO ay nangingibabaw sa telebisyon. Ginamit ni Hunho ang lahat ng kanyang ari-arian para bumili ng shares ng Silver Lining at marami pang iba sa iba't ibang lugar ang sumunod sa kanya. Puno ng mga larawan ng pagbili ng shares ng Silver Lining ang social media. Kinolekta ng mga magulang ni In-sung ang kanilang pera para bumili ng shares, ngunit nagtalo-talo kung sa bangko o direktang sa kumpanya bibili. Sinabi ng robot na Baro, kailangan mo lang umupo at mag-swipe sa telepono para makabili ng shares. Kinilala ng CEO ang mga pagtulong ni In-sung na nakatulong sa kanya sa panahon ng krisis. Tumakbo si Sekretarya Jung para ibalita ang magandang balita. Magkakaroon ng board meeting para muling talakayin ang pagpapatalsik kay In-sung. Si Mapi, ang bodyguard, ay nagpatuloy sa paghahanap sa mga address sa talaan ni Ha. Pumasok siya sa isang Psychological Analysis Association at, habang nasa banyo, nakita ang isang gwardiya mula sa mental hospital na nagkulong kay si Kim Sun-jo, kaya sinundan niya ito. Natagpuan niya si Kim Sun-jo, itinulak palabas, at sinalakay ang mga humarang. Isinakay ni Mapi ang sa ambulansya at nagmaneho palayo sa nursing home, ngunit hinabol sila ng mga gwardiya. Pumasok sina In-sung at Jung nang may kumpiyansa sa board meeting na pinangunahan ni Director Mizan. Ang resulta, muling hinirang si In-sung bilang isifi ng Silver Lining. Sinubukan ni Mapi na tawagan sina In-sung at Jung, ngunit walang sumagot. Tinawagan niya ang bahay ng Sihi at nakausap ang yaya na si dalawa na hiniling na ipapasa ang mensahe kay In-sung na natagpuan na si Kim Sun-jo. Dinala ni Mapi ang Sihi sa kanyang hideout, ngunit wala na si Ha. Biglang sumulpot ang mga goons para salakayin si Mapi. Kahit may mga armas ang mga ito, natalo sila ng dating boksingerong si Mapi. Tumakbo siya para itulak ang si palayo, ngunit dumating ang isang kotse. Sino, ang driver, kasama ang maraming tauhan, ay dumating para kunin si Kim Sun-jo. Nilabanan ni Mapi ang maraming goons, ngunit nasugatan ang isang mata. Itinulak ng mga goons si Kim Sun-jo sa kotse, habang walang magawa si Mapi na natumba rin. Lumapit si No, ngunit sinuntok siya ni Mapi sa mukha na nagpagalit dito. Samantala, nagdiwang si In-sung sa kumpanya. Maya-maya, natanggap ni Jung ang tawag mula kay dalawa na natagpuan na si Kim Sun-jo. Sa kotse, nabasa ni In-sung ang mensahe ni Mapi na nalantad na ang impormasyon. Pagdating nila, nakitang nakaupo si Mapi sa sahig, pagod na. Dumalo sila sa libing ni Mapi, kung saan nalaman ni In-sung na ang tunay na pangalan niya ay Jayang Sudong. Hinintay ni dalawa ang lapidan ni Mapi para magpaalam. Dumating si Inspector Choi para makipagkita kay In-sung. Si Mina naman ay walang alam sa pagkamatay ng kanyang minamahal na tiyuhin, Mapi. Ibinigay ni Choi ang talaan kay In-sung at sinabi. Bago mamatay, hinanap ni Mapi ang lahat ng ospital sa talaan. Hinintay ba niya si Kim Sun-jo? Tinawag ni In-sung si Inspector Choi na espiya ni Vice Presidente O. Ikaw ba ang nagbigay ng ulat ng Baro 4.0 mula sa kotse ni Direktor Kwak kay O? Sumagot si Choi, mali ka.
Dinala ko ang lihim na dokumento mula sa kotse ni Kwak Kayo dahil kakilala niya ang hepe ko. Mas matagal ko nang sinusubaybayan ang Bumjong kaysa sa inaakala mo. Nasa talaan ko ang lahat ng investigasyon ko. Tawagan mo ako kung magbago ang isip mo. Umuwi si Insong at pinag-aralan ang mga dokumento. Pagkatapos ay sinabi kay sekretarya, Jung na sinabi ni Mapi na nalantad na ang impormasyon. Ang pagtawag niya sa atin sa kanyang lugar, isang tao lang ang nakakaalam si Iayahe-2. Habang naglalaro ng taguan kasama si Mina, narinig ko siyang nag-uulat sa isang tao. Kinabukasan, naging maingat na sila kay E2. Bumalik si Insong sa kumpanya bilang si. Biglang pumasok si Direktor Mizan na may masayang aura. Inilapag ni Insong ang telepono ng Sihi at tinanong, bakit mo pinatay ang bodyguard ko? Nagkunwaring nagulat si Mizan at sinabi, ano ang koneksyon mo kay Kim Sonjo? Mag-ingat, baka ikaw o ang pamilya mo ang susunod. Biglang nagsalita ang Sihi, na nagpagulat kay Mizan, at hindi alam ang nangyayari, kaya tumakas siya sa opisina, dumiretso sa lugar kung saan nakakulong si Kim Sonjo, at tinanong kay No, sigurado kang palaging walang malay siya. Kinumpirma ni No na nakahiga lang siya mula sa aksidente. Noong gabing iyon, pagkatapos matanggap ang ulat mula kay Direktor Kwak, inutusan ni Mizan si No na kumilos. Sumakay si No sa isang container truck, hinigitan ang kotse ng Si, at pinagana ang signal jammer, kaya hindi nakapag-usap si Kim Sonjo sa kanyang anak. Hinintuan ng container ang kotse ng Si. Si Kapitan Nam, kasama ang maraming goons, ay dumating kaya tumakas si Kim Sonjo sa bundok. Isinakay ang kotse niya sa container. Habang tumatakbo sa itaas, hinintuan siya ni Nam. Kinuha ng Sihi ang isang bote at hinampas sa ulo si Nam, pero kinontrol siya ng mga tauhan. Sa paglaban, nahulog si Kim Sonjo sa bangin at nawala ng malay. Tinawagan ni si Mizan, sinabing may diffuse axonal injury siya at hindi alam kung kailan magigising. Inamin ni No ang kanyang pagkakamali sa pagkilos ng padalos-dalos at balak tanggalin ang ventilator, pero pinigilan siya ni Mizan dahil nakatanggap siya ng email mula kay Kim Sonjo na may pamilyar na tono. Muling sinubukan ni No na tanggalin ang ventilator, pero pinigilan ulit si Mizan, sinabing si Kim Sonjo ang kanyang alas. Sinisi ni Insong ang CE sa pagpapakita ng tunay na boses kay Mizan. Sabi ng CE, gusto ko lang guluhin siya, iparamdam na may ibang nasa likod mo. Ang takot ng kalaban ay tataas kung hindi nila alam kung sino ang kalaban. Tumawag si Jung, sinabing umalis si E2 na may dalang bag, sinundan nila ito at nahuli si E2 nakausap ang isang inang may dalang bata. Ipinaliwanag ng yaya na si E2, nagbebenta lang ako ng mga gamit na hindi nakasya kay Mina dahil sayang naman. Sinuri ni Sekretarya Jung at totoo nga. Lihim na nagbebenta si E2 ng mga gamit at naging premium member ng isang second-hand platform. Nang tanungin ni Insong tungkol sa nalik na mensahe ni Mapi, sinabi ni E2, maliban kay Jung, wala akong sinabihan. Nasa bahay noon sina Mina at ang butler na si Sim, at si Sim ang espiya. 3 buwan na ang nakalipas, tinawag si Sim ni Direktor Mizan at hiniling na subaybayan si Insong, ngunit tumanggi si Sim. Pagkatapos, tumawag ang anak niya, sinabing nakatanggap siya ng trabaho sa isang supplier ng upuan para sa Bumjong Cars na inakala niyang inayos ng ama. Kaya sumali si Sim kay Mizan. Noong narinig ni E2 ang tawag ni Mapi, narinig ito ni Sim. Nalaman ng Sihi na ang anak ni Sim ay nagtatrabaho sa isang partner ng Bumjong. Naisip ni Insong ang isang plano para sa isang palitan. Natuklasan ni Vice Presidente o na si Mizan ang utak sa pagpatay kay Mapi at gustong disiplinahin ang pamangkin. Pinagkakatiwalaan pa rin niya si No, hindi alam na trader ito. Isang shipper at stock investor ang nakakita ng balitang patay na si Kim Sonjo. Habang kumakain kasama si Sim at iba pa, tinawagan si Jung ni Hunho, sinabing buksan ang Si. Iniulat ng balita na si dating si Kim Sonjo ng Silver Lining ay rumored na patay. Pinatay ni Jung ang Si para protektahan si Mina. Napansin ni Mizan na plano ito ng kanyang tiyuhin para pigilan ang paglunsad ng self-driving car sa araw ng kalayaan. Hiniling ni O kay Mizan na itigil ang mga ambisyon, kung hindi, isisiwalat niya na siya ang may kagagawa ng pagkawala ni Kim Sonjo. Sinabi ng CE kay Insong, mula nang magising ako sa teleponong ito, inaasahan ko na itong mangyayari. Oras na para malaman ng mundo. Maghanda para sa paglunsad. Sinabi ni Insong na kailangang sabihin muna ito sa isang tao. Nakipagkita siya kay Mina at sinabi, magkukwento si Tito ng sikreto, pero ipangako mong walang sasabihan. Ligtas ang tatay mo, nasa teleponong ito siya. Binati ng CE si Mina sa kanyang interface, hindi pa nakakabalik si tatay, pero pangako, babalik ako sa'yo. Sikreto lang ang pagkikita natin. Pumasok si Insong sa opisina para kausapin si Jung. Napansin si Sim na nagtatago sa labas, kaya sinadya nilang sabihing tapos na ang Baro 4.0.
Agad dinawagan ni Sim si Mizan para ibalita ang balitang ito. Natuwa si Mizan nang malaman na perpekto na ang AI ng self-driving car. Biglang hinintuan si Insong ng mga gwardiya at hiniling na sumama kay Mizan. Sinabi ni Insong, tapos na ang Baro 4.0, ibibigay ko ito sa'yo, pero pakikalayaan mo si Kim Sanjo. Umakyat si Insong sa entablado ng product launch ng Silver Lining, nagpanggap at idineklarang, hindi nawala si Kim Sanjo. Ginawa niya ang lahat para iprogram ang Baro 4.0 isa ng lubos na lihim. Ngayon, tapos na ang Baro 4.0. Agad lumitaw ang CE sa malaking screen para bumati at humingi ng paumanhin dahil hindi maibunyag ang kanyang kinaroroonan para sa seguridad. Nang maghinala ang mga reporter na depektibo ang teknolohiya, lumitaw si Direktor Mizan sa tabi ng imahe ni Kim Sanjo, ipinakilala ang self-driving car na pinagtulungan ng Silver Lining at Bumjong. Nagtanong ang mga reporter ng dose-dosenang tanong sa dalawang leader. Masayang lumapit si Mizan kay Insong, inakalang nakita niya ang tunay na Kim Sanjo at pinuri ang teknolohiya. Hiniling ni Insong na tuparin ni Mizan ang usapan. Inimbitahan siya ni Mizan sa isang villa sa 4:00 ng hapon sa Sabado. Galit na galit si Vice Presidente o dahil muling sinubukan ng pamangkin na agawin ang posisyon ng chairman. Nagmalaki rin sino sa reaksyon ng matanda. Natakot ang Sihi sa pagpunta sa hindi pamilyar na lugar para sa palitan. Sa pinakamasama, mawawala ang Baro 4.0 at hindi pa rin maibabalik ang katawan ko. Nagplano si Insong ng backup, nakipagkita kay Inspector Choi at sinabing, padadalhan kita ng address ng villa. Sa 4:00 ng Sabado, nandyan ang ebidensya laban kay Mizan. Dumalo ka. Ibininalita ni No kay Mizan na sinisiyasat ni O kung tapos na ang Baro 4.0. Sumagot si Mizan, hindi mahalaga. Kapag nayanunsyo ang self-driving car, tataas ang stocks ng Bumjong at ako ang magiging chairman. Walang makakaagaw kay Kim Sanjo sa akin. Sa araw ng usapan, nagmaneho sina Insong at Jung sa villa, mahigpit na sinuri ng mga gwardya. Dumating ang mga pulis kasama si Choi, hinintuan ang bawat sulok, pero sina Insong at Jung ay tinabunan ng mukha sa labas, itinali at isinakay sa kotse. Sinuri ng pulis ang kama kung saan dating nakahiga ang Si, pero wala na roon. Nang tanggalin ang tabing, napansin ni Jung na ito ang mga outsourced server ng Silver Lining, kung saan nakaimbak ang data ng Baro 4.0. Lumitaw si No, nainis dahil tinawagan ni Insong ang pulis, at hiniling na ibigay ang Baro 4.0 kapalit ng Si. Ibinigay ni Jung ang AFSK kay No, at mabilis na tumakbo sina Insong at Jung sa container na may dalang Kim Sanjo. Sinuri ni Insong ang kamera para makita ng CE ang kanyang katawan. Sinuri ng isang tauhan ang AFSK at kinumpirmang Baro 4.0 ito kay No. Umakyat si Jung sa driver's seat ng container na may dalang Si, pero kinuha ni No ang baril para pigilan si Insong. Sinabi ni Insong kay Jung, tumakas ka. Kung bababa ka, mamamatay tayong dalawa. Sabi rin ng Si, sa probabilidad, mamamatay ka rin. Nalito si Jung. Dahan-dahang gumalaw si Insong sa likod ng sasakyan. Biglang pinaharurot ni Jung ang container pabalik. Gumapang si Insong mula sa ilalim ng sasakyan at umakyat sa driver's seat. Nagawang magmaneho ni Jung palayo na iligtas ang tatlo. Nauna rito, sinabi ni Jung sa RPs, ipatitigil ko ang sasakyan at hiniling kay Insong na gumapang sa puwang sa ilalim ng sasakyan, kaya dahan-dahang gumalaw si Insong at nahiga sa ilalim. Biglang kumurap-kurap ang telepono ng CE at nagsimulang magliyab ang mga server. Bumaba sila ng sasakyan at nakita ang maraming fire truck na dumating. Sa lugar ng mga server ng Silver Lining, naalala ni Insong ang sinabi ng CE na ginamit niya ang sarili bilang batayan para gayahin ng Baro ang isang tao gamit ang deep learning technology na ina-update tuwing Lunes. Kaya hindi naalala ng CE ang isang linggo bago ang aksidente. Sinabi rin ng CE na mag-iisip at magpapasya ang Baro 4.0 tulad niya. Sinuri ni Insong at nalaman na naka-install ang Baro 4.0 sa telepono noong araw ng aksidente ni Kim Sanjo. Napagtanto ng binata na ang telepono ay hindi kaluluwa ng CE, kundi ang Baro 4.0. Noong gabing hinabol siya ng mga goons, pinatakbo ni Kim Sanjo ang Baro 4.0 at itinago ang telepono sa tabi ng bato at na-activate ang software. Napansin ni na Insong at sekretarya, Jung na naniniwala sila sa kwento ng kaluluwang nakulong sa telepono, ngunit ito ay light technology. Ang tunay na Kim Sanjo ay nanatiling walang malay. Dinala nila ang IFE sa isang nursing home para alagaan. Sinabi ni Inspector Choi na walang sapat na ebidensya para arestuhin si Mizan dahil walang pruweba ng kanyang krimen, kaya pinananatiling lihim ang kalagayan ng Si. Biglang dumating ang mga magulang ni Insong, nag-aalala sa anak. Ipinagtapat ni Insong ang totoo na siya ang pumalit bilang pansamantalang Si, habang walang malay ang tunay na Si. Ipinaliwanag ni Jung na siya lang ang sekretarya ni Insong.
Kinabukasan, binuhay ni Insong ang simulated CE at sinabing nasunog ang server room ng Baro 4.0 pero naayos na. Hindi kasi Kim Sang-jo, kundi isang line na program para kumilos tulad niya. Bago ang aksidente, inactivate ni Kim Sang-jo ang Baro 4.0, arahil para palitan siya at tuklasin ang katotohanan. Sinabi ni Insong, hanggang matapos ang kaso, ikaw pa rin ang si Kim Sang-jo sa akin, at ipagpapatuloy ko ang papel ko. Nangako ang simulated Z na tutulungan ni Insong na malutas ang katotohanan. Binigyan ni Vice Presidente O ng plane ticket si Mizan para ipadala sa ICA branch, pero iginiit ni Mizan na mapapasa kanya ang posisyon ng chairman. Pagkatapos, inaresto si O dahil inakusahan siya ni No ng korupsyon at pag-udyok ng pagpatay. Nagtaka si Insong kung bakit isinugal ni No ang sarili para kay Mizan. Ipinaliwanag ni Jung na ginagamit ni Mizan ang pamilya para akitin ang mga tao ang ina niya para sa kanya, ang anak ni Sim para sa butler. Pero sabi ng Si, walang pamilya si No, inaresto rin si No, habang si O ay kinwestiyon ni Choi. Ibiniwalat ni Choi kay Insong na si No ay dating profesional na sundalo at kababayan ni O. Biglang nagretiro ang dating driver, kaya nirekomenda ng sekretarya si No kay O. Kinabukasan, pinangunahan ni Mizan ang isang meeting para ihanda ang isang live stream test run ng self-driving car sa loob at labas ng bansa. Pagkatapos, nagpasalamat si Mizan kay Insong sa pagbibigay ng Baro software. 4.0 para sa kanya. Bago ibigay ang Baro 4.0 kay Direktor Mizan, sinabi ng Si na nilagyan niya ito ng hacking software. Ibinigay ni Inspector Choi kay Insong ang file ng kriminal na record ni No. Pumunta si Insong sa kulungan para kausapin si No. Noong nasa militar ka, ikaw ang gagawa sanang scapegoat sa pagnanakaw ng pondo para sa nakatataas mo, di ba? Siguro tinulungan ka ni Mizan para malinis ang pangalan mo. Ang nakatataas mo, si Colonel Moon, ay congressman na ngayon. Malamang may mayamang nagpondo para makatakbo siya. Noong araw ng paglaya mo, may nagpadala ng 500 milyong won kay Moon. Sino sa palagay mo ang nagplano na isisi sa'yo? Napagtanto ni No na si Mizan ang nag-orkestra nito para maging benefactor niya. Sinabi ni Insong, piyon ka lang na kinokontrol ni Mizan. Sumagot si No, wala akong ebidensya. Buong puso akong naging tapat kay Mizan. Pero si Ha ay iba. Iningatan siya ni Mizan para panatilihing buhay si Kim Sang-jo, pero ngayong nasayo na si Kim Sang-jo, baka hindi na siya pakikalayaan ni Mizan. Hiniling ni Insong kay Hunho na tulungan siya. Dati kang promising young actor sa Evergreen Theater Troupe, di ba? Nagpanggap si Hunho bilang boss at naghintay sa isang cafe. Dumating si Ha para makipagkita. Sinabi ni Hunho, ako ang bagong humalili kay No na nakakulong. Ibigay mo ang lahat ng dokumentong hinintay mo para hindi ikaw ang maging scapegoat. Natakot si Ha sa astig na aura ni Hunho at isinuko ang lahat ng ebidensyang itinago mula kay Mizan. Ibinigay ni Hunho ang kahon ng dokumento kay Insong at nagdiwang sila. Tinawagan ni Ha ang pamilya para umalis agad ng Korea. Biglang dumating ang isang kotse. Tumakas si Ha sa elevator, pero sinubukan siyang patayin ng guon ni Mizan. Napigilan ito ni Choi. Kinabukasan, ginanap ang global launch ng self-driving car ng Boomjong. Kinuha ni Insong ang mikropono mula kay Mizan at sinabi, dapat si Direktor Mizan ang unang sumubok nito para patunayang ligtas ito. Hindi makatanggi si Mizan. Naghanda ang simulated Sina Mizan at Insong ay nasa loob ng self-driving car na live stream kasama ang ruta nito. Maayos ang takbo hanggang sa isang intersection kung saan biglang bumilis ito nang hindi makontrol at lumihis sa ruta na nagpagulo sa publiko. Sinabi ni Insong, ang Baro 4.0 isa, kapag nakakita ng mas magandang ruta, kusang kumikilos. Mapanganib ito kapag nawala ng kontrol. Kaya gusto ni Kim Sang-jo na ipagpaliban ang launch. Pero para sa posisyon ng chairman, binaliwala mo ang babala at sinubukang patayin siya. Isang video ang nagpakita kay Kim Sang-jo na inoperahan ni Ha. Lumaganap ang video online kasabay ng utos na panatilihing buhay si Kim Sang-jo. Nang makita ito ni Mizan, huminto ang sasakyan at maraming pulis ang dumating sa likod. Nang tanungin ni Mizan kung sino ang nag-utos kay Insong, sumagot siya, si Kim Sang-jo ng Silver Lining na nagpagulo kay Mizan. Paglabas ni Insong, isinara ni Mizan ang pinto at inutusan ang self-driving car na pumunta sa pinakamalapit na heliport. Sumakay sina Insong at Inspector Choi sa kotse para habulin siya, ngunit plano ito ng alam na tataka si Mizan. Kalmado si Mizan sa loob ng sasakyan, ngunit pagdating sa heliport, maraming pulis at si Insong ang naroon.
Ang nakita sa windshield ay isang projection lamang. Hinila ng pulis si Mizan at hinintuan siya sa kumatos na katawan ni Kim Sun-jo. Nang sabihin ni Mizan na na-set up siya, lumitaw si Sim, inamin na tauhan siya ni Mizan at hinintay ang pag-aresto. Itinuro ni Insung na pinatay ni Mizan ang kanyang kapatid, si Director Kwak, at ang bodyguard na si Mapi, na may ebidensya sa mga dokumento. Inaresto si Mizan at dinala sa presinto, dumaan sa katawan ni Kim Sun-jo. Pinangunahan ni Choi ang pagsalakay sa Bumjong. Nagkasakit si Mizan, gumamit ng wheelchair, at nahintuan ang galit ng publiko. Bumagsak ng kalahati ang stocks ng Bumjong, at ang imperyo ay gumuho tulad ng kastilyong buhangin. Ang paghihintay ng mga profesional na manager para pamunuan ang Bumjong ay usapin na lang ng oras dahil sa maraming eskandalo. Sinabi ni Jung kay Mina na ang itatay sa telepono ay lie, hindi ang tunay na tatay na kumatose. Inihayag ng simulated CE kay Insung, kailangan ko nang umalis. Balang araw, mararamdaman ni Mina na niloko siya kung malalaman niyang peking tatay ako. Sabi ni Kim Sun-jo, kapag nagkaroon ng emosyon ang ingay, depektibo ito, isang critical na error. Kung error, hindi ito dapat mag-exist. Inalis ng CE ang sarili sa telepono. Tumakbo si Mina, kinuha ang telepono at umiyak. Nagpakita ng palatandaan ang telepono na nagre-recover. Maya-maya, nasanay si Mizan sa kulungan, habang ang ina ni Jung ay nanatiling kumatose, dinadalaw ng mga magulang ni Insung para hindi mag-isa. Naging recruiter si Insung, sumigaw sa mga aplikante, pero nagpepelikula lang siya, bumalik sa pag-arte kasama si Hunho sa isa pang pelikula. Bagamat hindi lead roles, may fans pa rin siya. Dinala ni Insung ang mga bulaklak para magtapat kay Jung habang nasa beach. Lumitaw ang Ilaisi, ginulo ang date, kaya itinanim siya ni Insung sa buhangin. Maya-maya, naging opisyal na magkasintahan sina Insung at Jung, nagpalitan ng matamis na halik. Sa bahay, naghahanda sina Mina at dalawa na bumisita sa puntod ni Mapi. Bago umalis, tumakbo si Mina para sabihing tatay. Habang kumatos pa rin si Kim Sun-jo, gumalaw ang kanyang mga mata. Dito nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, paki-like at mag-subscribe para suportahan kami. Magkita-kita ulit sa susunod na mga video.